fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched, number 1 and source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Yun araw ng Lunes, ika-22 sa buwan ng Setyembre taong 2025. At sa ating Christmas countdown, we only have 94 days until Christmas Day. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, abangan mamaya sa ating weather report, Super Typhoon Nando nagbabanta ng matinding peligro sa Hilagang Luzon. Mahigit 10,000 katao inilikas na sa Northern at Central Luzon. Ito namang flash floods, may 50 to 100% chance na mangyayari dahil sa Super Typhoon Nando. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council naman umapila sa publiko ng kooperasyon sa gitna ng pananalasa ng Super Typhoon. Abangan sa iba pa nating mga balita, politiko, abogado at singer, tinitigang nagpondo at naka-impluwensya sa mga kabataang nagamok dyan sa may lungsod na Maynila kahapon. Mga hackers umatake sa government website sa gitna ng anti-corruption protest. 113 individual naman na aresto dahil sa panggugulo. Abangan sa ating provincial report, mamaya libo-libong katao sa Northern Luzon inilikas na dahil sa bagyong Nando. Ang Philippine Coast Guard binabantayan din ang sitwasyon sa mga dalampasigan. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Sa ating weather update, mga kabombo weather report, nagbabala ang mga otoridad sa panganib na nagbabanta sa hilagang bahagi ng Hilagang Luzon habang papalapit ang mata ng Super Typhoon Nando sa may Babuyan Group of Islands. Batay ho sa pinakahuling datos mula sa APARI Doppler Weather Radar, tinatayang nasa 110 km silangan ng Kalayaan, Cagayan ang mata ng naturang bagyo. Taglay nito ang pinakamalakas na hangin na aabot ng hanggang sa 215 km per hour. At ang pagbugso ng hangin ay aabot ng hanggang sa 265 km per hour. Kumikilos ang bagyo ng pakanluran sa bilisyan na 20 km per hour. Nakataas po ang signal number 5 sa Babuyan Group of Islands. Signal number 4 naman ang nakataas sa katimugang bahagi ng Batanes, kabilang po dito ang mga bayan ng Basco, Mahatao, Ivana at maging ang Uyugan at ang bayan ng Sabtang. Nakataas din po ito sa hilagang bahagi ng mainland Cagayan at hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Samantala, nakataas din ang signal number 3 sa natitirang bahagi ng Batanes. Kasama dito ang gitnang bahagi ng mainland Luzon, Hilaga at gitnang bahagi ng Apayao Province at natitirang bahagi ng Ilocos Norte. Ang signal number 2 nakataas, mga kabombo, sa natitirang bahagi ng mainland Luzon, maging dyan sa may probinsya ng Isabela, at natitirang bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, hilagang bahagi ng Benguet, hilagang bahagi ng Nueva Vizcaya, at maging dyan sa may Ilocos Sur, hilagang bahagi ng La Union. Samantala, ang signal number 1 ay nakataas naman sa ilan pang mga probinsya. Makikita ho ninyo, mga kabombo, para po sa mga viewers natin, ang listahan po nitong mga lugar na nasa ilalim ng tropical cyclone wind signal, mga kabombo. Balik ko tayo sa signal number 1. Nakataas po ito sa Quirino Province, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales at maging ang hilagang bahagi ng Quezon Province, kabilang ho dito yung mga isla ng Pulilio. Samantala, mga kabombo, pinapayuhan naman ang lahat ng mga residente sa mga apektadong lugar na maghanda, manatili pong alerto at sumunod sa mga inilalabas na protocol at mga abiso ng lokal na pamahalaan at ng mga iba pang ahensya. Samantala, lalo pang tumaas ang bilang ng mga lugar na nasa ilalim ng storm surge warning dahil sa patuloy na pagbagyo at pagbayo nitong Super Typhoon Nando sa Northern Luzon. Kabilang dito ang mga sumusunod na coastal town at coastal cities. Nasa 1 to 2.0 meters dyan sa bahagi ng Ilocos Sur. Partikular na yan sa Kawayan, Magsingal, Narvacan, San Juan, San Vicente, Santa Catalina, Santo Domingo, sa Vigan City. Nasa 2.1 to
3.0 meters naman dyan sa bahagi ng Cagayan, sa Bagao, Gataran, lalo Peña Blanca sa Ilocos Norte naman, ang Bacara, Bandok, Curimawa, Lawag City, Paway, Pasukin, Ilocos Sur naman dyan sa Cabugao, Sinait. Nasa lalim naman na 3.0 meters o higit pa sa bahagi ng Batanes, partikular na yan sa Basco, Itbayat, Ivana, Mahataw, Sabtang, Uyugan, sa Cagayan area naman dyan sa Abulog, Apari, Ballesteros, Bugi, Calayan, Claveria, Gonzaga, Pamplona, Sanchez Mira, Santa Ana, Santa Praxedes, Santa Teresita sa bahagi ng Ilocos Norte, dyan sa Bangi, Burgos, Pagudpud. Ayon sa Weather Bureau, malaki ang posibilidad na naaabot sa mga bababang komunidad ang mga daluyong at magdulot ng malawakang pagbaha. Pinapayuhan naman ang publiko na lumayo muna sa mga dalampasigan at magtungo sa mas matataas na lugar. Pinapangkansela rin ang mga maritime activities. Sa kaugnay pa rin po mga development, mga kabombo, umaabot na ho sa mahigit 10,000 katao ang natukoy na apektado at tuluyang inilikas sa gitna yan ng pananalasa ng Super Typhoon Nando sa bahagi ng Northern at Central Luzon, batay sa datos na nilabas ng Department of Interior and Local Government. Ito ay katumbas ng 3,200 na pamilya mula sa iba't ibang mabababang barangay at mga coastal communities. Malaking bahagi po nito ay mula sa may Cagayan Valley na binubuo ng mahigit sa 8,000 o 8,400 na katao o katumbas ng 2,747 na pamilya. Mabot na rin sa 670 individuals o katumbas ng 232 na pamilya ang inilikas sa may Cordillera Administrative Region. Sa Ilocos Region naman, halos 200 katao na ang inilikas habang kabuang 737 na katao mula sa may Central Luzon ang dinala sa mga evacuation center. Ang mga probinsyang natukoy na may nakabukas na evacuation center at pansamantalang tinutuluyan po ng mga evacuees ay ang probinsya ng Cagayan, Isabela, Apayao, Abra, Aurora, Nueva Ecija, Ilocos Norte at maging ang Ilocos Sur. Ang mga ito ay pawang nakakaranas ng mabibigat na mga pagulan dulot po ng naturang super typhoon. Inaasang magtatagal ng ilang oras ang mga naturang pagulan na posible pong magdulot ng malawakang pagbaha sa maraming komunidad. Lalo pang tinaasan ng samantala mga kabombo, patuloy pa rin po yung monitoring ng Department of Social Welfare and Development. Ito kong sitwasyon itong mga kababayan po natin na una pong inilikas sa mga naturang evacuation center. Samantala mga kabombo Star Nation, kuha rin tayo mamaya ang ilan pang mga development doon sa bahagi ng Palasyo Malacanang dahil si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May direktiba sa mga concerned government agencies kaugnay sa Super Typhoon Nando. Ito rin National Disaster Risk Reduction and Management Council umapila rin sa publiko ng kooperasyon sa gitna ng pananalasa nitong Super Typhoon. Balikan natin maya-maya ang ilan pang mga development. Samantala, kaugnay pa rin po ng mga usapin sa bagyo mga kabombo, may 50 hanggang 100% o 50 to 100% na tsansa na mangyari ho ang flash flood o bigla ang mga pagbaha sa mga lugar na apektado po ng Super Typhoon Nando dahil yan sa malawak na pag-ulan na dala po ng naturang Super Typhoon. Dahil sa paghagupit ng bagyo sa Northern Luzon, malaki ang posibilidad na makaranas ng flash flood ang ilang lalawigan dyan sa may Region 1, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region, lalo na mga malapit sa mga kailugan at mga tributaryo ng mga naturang ilog. Ayon kay Deputy Administrator Engineer Roy Badilla ng State Weather Bureau, dapat ay maaga pong makapagsagawa ang mga lokal na pamahalaan ng preemptive evacuation at dalhin ang mga residente sa mas matataas na lugar. Maariyan niyang sa loob lamang ng ilang oras ay aapaw ang tubig sa mga ilog patungo yan sa mga kabahayan, lalo na kung hindi ho titigil ang malalakas na buhos ng ulan. Ayon pa kay Badilla, mataas din po ang posibilidad ng mga pagguho ng lupa o itong mga landslide dahil matagal ang pagkakababad nitong mga lupa habang inasahang lalo pang tataas ang bulto ng ulan na bubuhos sa mga susunod na oras. Titingnan natin yung circulation ng ulap, yung mga pag-uulan, napakalawak po ng sinasakop nito. So kung mapapansin natin, matagal na pong nag-warning ang Pag-asa kung saan dadaan, kung gaano karami ang ulan na dadalhin nito. So sana dapat ngayon ay nakalikas na yung mga tao na maaaring maapektuhan doon sa pagdating ng malalakas na hangin at saka malalakas na pag-uulan. Bahagi po yan mga kabombo ng paalala at paliwanag nitong si Deputy Administrator Engineer Roy Badilla ng State Weather Bureau.
Pinapayuhan din po ng opisyal ang publiko na makinig at tumugon sa abiso ng mga Local Disaster and Risk Reduction Management Council at mga lokal na pamahalaan upang maiwasan ang panganib na dala ng naturang bagyo. Samantala sa kaugnay pa rin po mga development, naglabas na rin po ng ulat ang Philippine Coast Guard kaugnay sa kanilang monitoring ngayon pong sa Jephra 22 sa mga lugar na apektado po ng Super Typhoon Nando. Kabilang sa mga pantalan na ipinatigil na ho pansamantala ang biyahe nitong mga sasakyang pandagat ay dyan sa may Real Port, sa may Quezon Province at maging sa bahagi ng Isla Verde, Bawan at Balayan dyan sa may probinsya ng Batangas. Nasa 28 pasahero, mga driver at mga helper ang nananatili sa pier habang isang barko ang hindi po nakapalaot. Ganun din ang 4 na motor bangka. Bukod dito, 8 barko naman ang sumilong o pansamantala pong nakisilong. Binabantayan din ang iba pang mga pier na maaari pong sapulin ng bagyo, partikular na ang Kasiguran at ang Mahatao Shelter Port dyan po sa bahagi ng Batanes. Sa Hilagang Luzon, mga kabombo, may 2 barko ang nag-take shelter at 5 naman ang bilang para ho sa mga motor bangka. Patuloy naman ang pagbabantay ng Philippine Coast Guard upang masiguro ang kaligtasan ng mga biyahero sa gitna pa rin po yan ng masungit na panahon. Samantala, lalo pang tinaasan ng 3 major dam sa Luzon ang bilang ng mga nakabukas na floodgates kasabay ng malawakang pag-ulan na dulot nitong Super Typhoon Nando. Mula pa noong nanalasa ang bagyong Mirasol sa bansa, nakabukas na ang tig-isang floodgates ng Ambuklao, Binga at Magat Dam. Dahil sa malawakang pag-ulan na dulot ng Super Typhoon Nando, binuksan ang mga ito at iba pang mga floodgate upang pakawalan ang mas maraming bulto ng tubig. Sa Magat Dam, 2 gate na ito ang nakabukas at may 4 na metro ang opening. Nagpakawala ito ng mahigit 1,000 cubic meters per second. Umabot na rin sa 4 na gates ang binuksan sa Binga Dam mula sa dating 2 gate na nakabukas at nagpapakawala ito ng kabuang 300.82 cubic meters per second. Mula naman sa isang gate na dating nakabukas sa Ambuklao, itinaas na rin ito sa 3 gate at nagpapakawala ng mahigit 256 cubic meters per second ng tubig. Maray sa report ng State Weather Bureau ngayong Setyembre 22, umat din ang level ng tubig sa mga major dams sa bansa tulad ng Angat, Ipo, San Roque, Pantambanga at Caliraya Dam. Abangan mamaya mga kabumbong, kuha tayo ng mga development mula dyan sa may pambansang pulisya ng Pilipinas. Nasa 100 mahigit na individual. Yan pong sinasabing naaresto sa naging girian sa pagitan po ng pulisya at ng grupo ng mga kabataan nitong September 21 rally. Habang itinuturo naman ang ilang mga politiko, mga abogado at maging yung ilang mga singer na umunoy nagpondo at nakaimpluwensya sa mga kabataang nag-amok dyan po sa may lungsod ng Maynila. Abangan po yan mamaya. Samantala, inatake naman ng mga hacker ang hindi bababa sa 100 ng government websites noong Setyembre 21 sa kasagsagan ng anti-corruption protest. Ayon yan sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Kabilang sa mga naapektuhan ang mga site ng Department of Budget and Management, Department of Foreign Affairs, Department of Education Regional Offices, Bureau of Treasury, Bureau of Customs at ilang lokal na pamahalaan. Ayon kay Cybercrime Investigation Executive Director Alexander Ramos, agad na naibalik ang access at matagal nang binalaan ng mga ahensya hinggil dito sa posibleng cyber attacks. Sinabi naman ng Department of Information and Communications Technology na 7 lamang sa mahigit 12,000 national agencies at 54,000 mga local government units ang matagumpay na nahack na tinawag nilang manageable kumpara yan sa lawak ng mga tangkang intrusion. Iniulat din ng mga otoridad ang plano na gumamit ng facial recognition software sa mga raw video footage mula sa media networks para matukoy ang mga nasa likod ng kaguluhan doon sa bahagi ng Ayala Bridge at Mindiola. Samantala, iniimbestigahan naman ang grupong Black Mask Movement matapos makita ang kanilang insignia at insina at mga bandila sa mga protesta at pinaghihinala ang konektado rin sa cyber attacks. Tiniyak ng mga opisyal na ang mga paghahanda para sa nalalapit na ASEAN Summit ang nagpatibay sa cybersecurity defense ng gobyerno kaya't mabilis na naresolba itong mga pag-atake. Oras natin, meron na ho tayong 15 o 15 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa ilan pang mga updates mga kabumbong, na itala pong sugatan ang hindi bababa sa 84 na pulis matapos ang malawakang kilos protesta ng iba't ibang progresibong grupo. Batay po ito sa report ng National Capital Region Police Office. Ayon kay spokesperson, Police Major Hazel Asilo, 15 mula sa bilang na ito ang kinailangan ng mas agarang lunas
dahilan para isugo naman ito sa ospital. Ang mga pulis kasi na ito ay nagtamo ng mga pisikal na sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan, gaya hunang sa kanilang ulo, braso. Ang iba po sa kanila, nagtamo ng sugat sa kanilang hita, mata, at kung saan isa ho ang kinailangan ng sumailalim sa masinsinang operasyon. Maliban sa bilang na ito, 72 mula sa mga militanteng grupo ang inaresto, bunsod ng sumiklab na grian at batuhan sa bahagi ng Ayala Bridge at maging sa bahagi ho ng Mendiola. Ang mga rallyista na kasalukuyang nasa kustudiyan ng pulisya ay nahaharap sa mga paglabag sa Public Assembly Act o ito hong Batas Pambansa 880. At kasama na ho dito yung iba't ibang mga paglabag tulad po ng disobedience to authority, direct assault, malicious mischief at maging ang serious physical injuries. Samantala sa kabila naman nito ay idineklara pa rin generally peaceful ang naging malawakang protesta sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na dito sa Metro Manila. Samantala, ito namang si Manila Mayor Isko Moreno, personal na binisita ang mga apektadong lugar matapos ang gulo kagabi. Ang mga nasirang pasilidad sinimulan ng isaayos. May mga report si Bombo Grant Hilario. Personal na binisita ng kasalukuyang alkalde ng Maynila na si Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang iba't ibang mga lugar na naapektuhan sa naganap na gulo kagabi, kung saan nagsagawa ng inspeksyon ang naturang alkalde sa kahabaan ng Recto Avenue at Mendiola na siyang itinuturing bilang ground zero ng insidente. Kasabay kasi na malawakang mga kilos protesta kontra korupsyon ay sinundan nito ng panggugulo ng ilang grupo o bilang na mga kabataan na siyang pasimuno ng karahasan. Kaya't matapos ang insidente, kadyat na nilinis at ipinag-utos ni Mayor Isko Moreno Dumagoso ang pagsasaayos ng mga nasirang pasilidad at kagamitan ng pamahalaan. Bukod sa bayolente at pananakit ng mga ito sa pangkat ng kapulisan, nanira ang grupo ng mga ari-arian sa kasagsagan ng anti-corruption rally. Kaugnay niyan ating pakinggan si Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, ang alkalde ng lungsod ng Maynila. Siyempre, nalulungkot tayo. Masyadong malaki yung damage na ginawa ng mga I don't think rallyista yung mga yun, no? Pero itong mga longest na kabataan, pagdating ng lilim ng gabi, nag-map na, no? Kasi maraming public property and private property were damaged. At ang nakakalungkot, marami akong pulis na nasukatan. Gayunpaman ay patuloy na isinasayos ito ng lokal na pamahalaan sa kanilang paglilinis ng mga kalat at pagpintura ng mga vandalismo sa lungsod. Sa katunayan, Bombo Genesis Bombo Jai ay patuloy pa rin nag-iikot itong si Mayor Isko Moreno Dumagoso sa parte naman ng Taft Avenue kung saan makikita yung ilang mga vandalismo na ginawa ng mga grupo ng kabataan na siyang pasumuno ng mga kaguluhan. Habang bunsod nito ay ibinahagi naman ng alkalde na nasa higit 100 individual na ang naaresto at nasa kustodiya o pangangalaga na ng mga otoridad. Kaugnay niyan ating muling balikan ang tinig ni Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, ang alkalde ng lungsod ng Maynila. Meron ng umigit kumulang 100 mga I think kabataan na gusto ang gulang, no? Na nasa poder ng alagad ng batas. Nasa Station 14 at saka headquarters who were apprehended by our men in uniform. Bunsod nito'y nagbigay babala si Mayor Isko Moreno Dumagoso sa mga naarestong individual na siyang pasimuno sa naganap na gulo at tensyon kasabay ng mga kilos protesta kagabi. Aniyaya, kakaharap pa ito sa kasong kriminal at sibil dahil sa paninira ng ari-arian at tiniyak na pagbabayarin ng karampatang parusa. Ating balikan ang tinig ni Mayor Isko Dumagoso ng Maynila. Tingin ko, mga ano lang yan, mga walang magawa sa buhay. Yung Molotov naman, in a few minutes, kaya mong gawin. They can always do that. But then again, decision sila ng ganyan, then we will throw the books to them. All those damages, government properties, lahat ng na-apprehend will be charged. And I will make sure that they will pay the price.
Live mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Grant Hilario. Bombo Grant. And this, yes, Bombo Genesis. Anong plano ng Manila City government? Maghahain sila ng separate na kaso other than doon sa ihahain ng pambansang pulisya o pagsasamahin na lamang ito? Bombo Genesis, sa kasalukuyan ay patuloy yung pakikipag-coordinate o yung koordinasyon nitong Manila LGU sa pangunguna ni Mayor Isko Moreno Dumagoso sa Philippine National Police, kung saan anyay inihahanda na raw sa kasalukuyan yung mga kasong maaaring isampa dahil hindi lamang raw mga kabataan ang nadiskubring o naaresto sa naganap na gulo kagabi, bagkus ay may mga ibang adults din na kabilang sa mga pasimuno ng bayolenteng aksyon sa naganap o kasabay ng anti-corruption rally kahapon. Bombo Genesis. So, possibly may separate cases ang hahain ng Manila City LGU, kasi sabi ni Mayor kanina parang pagpanugutin nila yung mga sumira doon sa mga properties, both etong private at yung mga government properties, Bombo Grant? Yes, Bombo Genesis. Sapagkat sa ating paglilibot ay maraming mga sinirang kagamitan o pasilidad itong mga grupo ng kabataan. Isa na rito yung mga traffic sign or traffic lights sa mga corner doon sa bahagi ng Recto Avenue at maging yung ilang gusali o yung isang motel sa bahagi pa rin ng Recto kung saan naganap yung ground zero ay parang bang pinasok ng mga kabataang ito at naghasik ng violent action. Bombo Genesis. Sige. Antabay pa rin tayo kung ano magiging development dito from Manila City Local Government Unit. Maraming salamat, Bombo Grant. Live mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. Kaugnay pa rin po ng balitang yan, dako naman tayo sa may pambansang pulisya, sa side po ng pambansang pulisya ng Pilipinas, mga kabombo. 100 mahigit po ng mga individual din po yung naaresto sa girian po ng pulisya at ng kabataan. O ito po yung tensyon na sumiklab sa pagitan po ng pulisya at ng mga kabataan, habang may mga itinuturo rin na mga politiko at may mga singer pa na sinasabing nag-udyok at naka-impluensya dito ho sa mga kabataan kahapon. May mga development dyan si Bombo Bea Penisa. Bombo Genesis, hindi bababa sa 113 ang naaresto ng Manila Police District matapos na nagigirian sa pagitan ng pulisya at ilang grupo ng mga kabataan sa ilang bahagi ng Manila, gaya sa Mendiola, Ayala Bridge at maging sa Recto. Mula sa bilang na ito, naaresto ang 51 na individual mula sa Ayala Bridge, 21 naman ang nahuli sa Mendiola, habang 41 naman ang naaresto sa Recto, kung saan 65 ang naaresto nasa hustong gulang na at humigit kumulang 48 ang mga minor de edad na siya namang nakatakdang i-turn over sa Reception Action Center ng Municipal Social Welfare and Development Office para sa mga kakailanganing intervention ng mga minor de edad. Maaari namang maharap sa mga patong-patong na reklamo ang mga naaresto na pawang mga paglabag sa Batas Pambansa 880 o ang Public Assembly Act, illegal assembly, resistance and disobedience to authority, arson, direct assault, serious physical injuries at iba pang paglabag. Ang mga individual naman na ito ay kasalukuyan ng nasa kustudiya ng Manila Police District at isa sa ilalim rin sa mga medical test upang malaman kung mayroon din silang natamong sugat o ano paman mula sa naging riot. So ngayon pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Police Major Philipines, Manila Police District Public Information Office Chief and Spokesperson. Base po dito sa ating ito po initial lamang, no? Meron po tayong 113 na individual ang nahuli po natin. Ito po yung nahuli natin sa Ayala Bridge, total po na 51 individual. At doon naman po sa CRB Mendiola, nakapag-aresto po tayo ng 21 na individual po dyan. Sa CM Recto po, meron po tayong 41 na individual na aresto. Meron po tayong total na 65 na adult at meron po tayong minor na 48 po. Ito po yung mga possible na kaharapin po ng mga naaresto natin. Ito po yung BP 880, yung Public Assembly Act. Article 146 po, illegal assembly. Article 151 po, nakita po natin resistance, disobedience of personal authority. Meron din po tayong arson, serious physical injuries, malicious mischief at saka direct assault po. Kasalukuyan namang sinisilip ng pambansang pulisya at maging ng Manila Police District ang mga naging sanhi ng naging pag-aamok ng mga kabataang ito at kung sino
ang mga pumondo at naka-impluwensya sa grupong ito para magsagawa ng ganitong mga aksyon kontra sa pulisya. Batay kasi sa inisyal na investigasyon, may mga nakahandang kagamitan ng grupong ito gaya ng spray paint, molotov bomb, pintura at ilan pang mga kagamitan na posible umanong pinondohan ng hindi pa nakikilalang personalidad. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Suanyo, pinagdidiinan anya ng mga naaresto na naka-impluwensya sa mga kabataang miyembro umano ng mga hip-hop gangsters na ito ang isang Filipino local rapper para umpisahan umano ang panggugulo. Habang naglabas naman ng mga pahayag si Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso na posibleng dating politiko, abogado at isang na pinupondohan umano ng isang businessman na miyembro ng Filipino-Chinese community ang siyang nagpondo sa naging pag-aamok ng mga grupo ng kabataan na ito sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Ilan lamang ito sa mga anggulo na tinitignan ngayon ng Philippine National Police habang ongoing naman na nagiging hiwalay na investigasyon ng PNP at maging ng Manila Police District upang matiyak na mapapanagot sa batas ang mga nasa likod ng naturang riot. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang tinig ni Police Brigadier General Randolph Suanyo, PNP Public Information Office Chief. Kaya kung mapapansin ninyo, sa initial investigation, kiniklaim nila na mayroong isang Filipino local rappers na nag-additive sa kanila. Pero ngayon lamang po, naglabas ng statement official po ang Manila Public Information Office po ni Mayor Isko Moreno, na ang information naman na natanggap, ito po ay isang businessman ng Chinese Filipino community. So lahat po ito, pinapakto ng Philippine National Police sa pagpapay. So dalawang anggulo na po ang tinitingnan natin. Ito yung anggulo sa mismong nahuli ng mga tao na posibleng nililito lamang ng mga nahuli ang ating gobyerno kung sino ang dapat sampahan. Pero independent investigation na ginagawa ng Manila City Hall, may separate naman po silang anggulo ng tinutumbok kung sino yung possible na posible na nagpondo dito sa mga agitator ito. Sa kabila naman ito na Bombo Genesis ay inihiyag pa rin ng pambansang pulisya na nananatiling generally peaceful ang naging malawakang rally ng mga demonstrador nitong Peru. At ang insidente anya na ito ay isa lamang isolated case na siyang hindi naman din anya naranasan sa ibang bahagi ng bansa. Patuloy naman na inaalam pa kung sino pa ang nakibahagi sa naging riot. Sa mga bahaging ito ng Maynila, dahil pagtitiyak ng Manila Police District, hindi sila titigil hanggang hindi napapagot sa batas ang mga nasa likod ng naturang kaguluhan. Iyan muna ang mga updates mula dito sa... Bumabaya. Yes, Bombo Dani. Balikan lang natin yung nababanggit natin kanina. Filipino-Chinese community, tama ba? Yung isa sa mga tinitignan ni Mayor Isko na posibleng naka-impluensya dun sa mga kabataan? Yes, Bombo Genesis. Actually, sinabi ni Mayor Isko Dumagoso na posibleng ang funder ng former politician na ito at ng isa pang abogado na hindi pa kinikilala sa ngayon ay isang mula sa Filipino-Chinese community na siyang isang businessman dito sa ating bansa, Bombo Genesis. Pero would you know kung dito rin siya sa Maynila nakabase? Sa ngayon, patuloy pa rin yung nagiging investigasyon ng Philippine National Police at maging ng Manila Police District hinggil dito sa mga naging informasyon na ito, no? Dahil sa ngayon, wala pa silang formal na natatanggap na informasyon kung saan natukoy itong mga pagkakakilanlan ng mga taong ito. Kaya sa yung pinakamalaking Filipino-Chinese community dito sa ating locality. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Bea. Yan muna mga updates mula dito sa Campo Crame. Ito si Bombo Bea Piniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na ho tayong 29 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Tiniyak ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang mga dokumento at mga computer na nakuha ng dating Department of Public Works and Highways Engineer na si Bryce Hernandez ay selyado at dadaan sa tamang proseso para mapanatili ang tinatawag na chain of custody. Pinayagan itong si Engineer Hernandez na pansamantalang lumabas upang kunin ang mga ebidensya kaugnayan ng umunoy suhulan sa flood control project na ikinakabit kina Senator Jingo Estrada, Senator Joel Villanueva at dating kongresista na si Mitch Kahaun-Uy na pawang itinanggi ang mga paratang. Ayon kay Senator Lacson, anumang ebidensya ng kickback ay agad na ipapasa sa sa Independent Commission for Infrastructure. Itinatag ang susunod o itinakdaho ang susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee ngayon pong araw ng Martes o
bukas ho ito, kung saan ay maaari pong ipatawag sina dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan at retired Undersecretary Roberto Bernardo. Dahil sumunoy ugnayan nila sa tinatawag na BGC Boys at Ghost Project diyan sa probinsya ng Bulacan. Samantala, makipagpulong sina Senate President Vicente Soto III at Senator Lacson kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla igil sa pagiging state witness nitong sina Hernandez at mag-asawang Pacifico at Cesaria Descaya. Git po nitong si Lacson, kailangan patunayan ng mga Descaya ang sinseridad sa pamagitan niya ng pagbabayad sa pinsalang dulot ng kanilang mga proyekto. Kaugnay din po ng balitang yan, bubuksan ngayon pong araw ng Senate Blue Ribbon Committee ang ilang kahon ng dokumento at ilang mga computer na isinumite nitong si dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez na maaari pong magpatibay sa mga alegasyon ng korupsyon sa mga flood control project. Ayon pa rin kay Senator Lacson, tatalakayin ang mga ito sa pagdinig bukas kung saan lumulutang ang pangalan nitong sina Senator Jingo Estrada at Senator Joel Villanueva at dating Representative Uy. Git po niya manatili pong alegasyon ang lahat hanggat wala pong matibay na ebidensya. Inabi nitong si Engineer Hernandez na tumanggap siya ng mga luho kabilang ho ang bahagi ng SOP sa proyekto. Ngunit sinimulan na rin umano niya na isauli ang ilan dito. Ang kanyang kredibilidad ayon kay Lacson ay nakasalalay kung susuportahan ng mga dokumento ang kanyang mga pahayag. Kasabay dito ay nanawagan naman ng senador ng pagbabawal sa budget insertion para sa mga infrastructure project na anyay ugat ng malawakang korupsyon o katiwalian sa Department of Public Works and Highways. Pinunto rin niya na dapat ay nakatuon lamang ang Kongreso sa institutional amendment para mapalakas ang mga ahensya gaya ho ng Anti-Money Laundering Council. Dagdag pa ng senador, dapat ding mag-ingat ang Department of Budget and Management sa paggamit ng unprogrammed funds matapos matuklasan ng hanggang sa 600 million pesos para sa flood control sa Bulacan ay isiningit lamang dito. Isa sa mga proyektong nakadikit sa pangalan nitong si Senator Joel Villanueva na maaari umanong itinanggi o mariin namang itinanggi ang pagkakasangkot. Git pa ng senador, ang agam-agam laban sa ilang opisyal ay kailangang mapatunayang totoo o tuluyang malinis sa pamagitan niyan ng mga ebidensya. Sa iba pang balita mga kabombo Star Nation, ibinunyag naman ni Vice President Sara Duterte na nag-aalala ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga ulat ng malawakang korupsyon sa ating bansa. Ayon pa sa kanya, tumawag pa itong dating Pangulo noong Biyernes at ipinahayag ang pagkadismaya sa mga balitang natatanggap mula sa Pilipinas. Si Duterte ngayon ay kasalukuyang nakakulong sa The Hague dahil sa kaso Crimes Against Humanity kaugnay na kanyang kampanya kontra droga. Inaresto ito noong buwan ng Marso sa Maynila batay sa warrant mula yan sa International Criminal Court at agad na dinala sa Netherlands. Ayon kay Vice President Duterte, ang kanilang bunsong kapatid na si Veronica Kitty Duterte ang naghahanda ng araw-araw na ulat para sa dating Pangulo. Dagdag pa ng Vice Presidente na nanatiling malapit ang pamilya kay Duterte at regular ang komunikasyon sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Binigyan din niya ang patuloy na interes ni Duterte ng dating Pangulo sa mga nangyayari sa Pilipinas at patuloy na nag-aalala para sa kinabukasan ng bansa lalo na't umiigting itong investigasyon at ulat ng anomalya sa flood control projects at iba pang isyu ng katiwalian. 27 minuto mga kabombo, makakalipas o bago po sumapit ang alauna ng hapon. Update pa rin po tayo dyan sa may Palasyo Malacanang. Laro na rin pong inilabas sa direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na nakatutok dito sa pananalasa ng Super Typhoon Nando. Ang apela rin po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ay kooperasyon ng publiko. Kaugnay pa rin po sa pananalasa ng Super Typhoon. May update si Bombo Annalise Soberano. Bombo Genesis, nagbigay na ng kanyang kautusan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga concerned government agencies kaugnay sa patuloy na paghahanda ng pamahalaan para sa bagyong Nando. Ayon sa Presidential Communications Office, kumikilos na ang kinaukulang government agencies kasunod ng naging direktiba ng Presidente sa gitna na rin ng panawagan sa publiko na manatiling nakaalerto at sumunod sa mga official advisories. Makakatuwang anya ang DSWD, ang Department of Health, Department of
Education at iba pang ahensya ng gobyerno para matutukan ang ikakasang mga hakbang at tugon hinggil sa pangangailangan ng ating mga kababayan maapektuhan ng kalamidad. Ilan sa mga pangunahing lugar na inaasang maramdaman ang epekto ni Super Typhoon Nando ay ang Babuyan Islands, Batanes, Hilagang Luzon at ang Metro Manila ay nabisuhang may posibilidad na pagbaha dahil sa malakas na pag-ulan. Umapela naman ang Office of the Civil Defense sa publiko, lalo na sa mga nasa Northern Luzon na huwag magpakumpiyansa sa gitna ng pananalasa ng Super Typhoon Nando. Ayon kay Office of the Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro na palaging sumunod sa mga lokal na pamahalaan at huwag magdalawang isip kapag sinabihang lumikas at lisanin ang kanilang mga lugar. Pakinggan natin si Undersecretary Bernardo Rafaelito Alejandro. Nando. So we have been on red alert status since September 19, 2025 para ma-facilitate yung ating heightened monitoring and coordination in response to the threat brought by Super Typhoon Nando. So as the highest level of alert, ang mandato po natin ay mag-deploy at mag-provide ng resources sa lahat ng mga nangangailangang local government units and other agencies and to facilitate immediate interagency coordination to anticipate needs before, during, and after the emergency. Samantala, Bombo Genesis, humarap ngayon sa press conference itong sina DILG Secretary John Vic Remulla, Secretary Henry Aguda ng DICT at si PNP Chief Melencio Nartates upang bigyan ng report ang mga media kaugnay nga sa nangyaring kaguluhan kahapon kaugnay sa mga isinagawang kilos protesta. Tiniyak ng Palasyo ng Malacanang na mananagot ang lahat ng salarin. Gayunpaman, tinukoy ni Secretary Remulla na umabot sa 216 individuals ang naaresto. 127 dito ay mga adult at 89 ang mga minors. Kinumpirma naman ni Secretary Remulla na 95 na mga PNP personnel ang sugatan. Ilan dito ay nasa seryosong kondisyon habang wala silang naiulat na casualties mula sa mga naitalang casualties sa nangyaring kilos protesta. Gayunpaman, ang ulat ng Department of Health anya wala pa daw pumapasok sa kanila hinggil nga dito. Gayunpaman, sinabi ng kalihim na posibleng may kinalaman o may terror plot talaga. Kinumpirma niya na may terror plot o terror attack ang kanilang na-monitor batay sa kanilang intelligence report. At ang nakuha nilang intelligence report, Bombo Genesis, ay tangkang pamumomba dito nga sa mga bahagi ng Luneta. Pero dahil nga sa napigilan ito, nagawa ng paraan ng ating mga otoridad at hindi naging matagumpay ang mga terorista. Tinanong ng Bombo Radio si Secretary Remulla kung ito ba ay mga foreign terrorist o ang local terrorist. Ang sabi niya, mga local terrorist, Bombo Genesis, ang nagtangkang mamomba kahapon pero hindi nga ito nagawa at hindi na naging matagumpay dahil sa mahigpit na seguridad na ipinatupad ng ating mga otoridad. Gayunpaman, na mahigpit pa rin ang ipinapatupad na seguridad dito nga sa Palasyo ng Malacanang dahil batay sa report, ang Palasyo talaga ang target ng mga ralisan ng gulo kahapon at ang balak nila ay sunugin ang Palasyo ng Malacanang. Yan ang latest, Bombo Genesis. Isa lang pahabol lamang. Anong sabi ng Department of Interior and Local Government? Ano to? Continuing plan itong intel report na ito or natapos na kahapon? Wala nang banta ngayon? Sa ngayon, Bombo Genesis, nagme-maintain pa rin sila ng alert status dahil nga itong intelligence report na nakuha ng intelligence community ay hindi nila minamaliit. Bagamat hindi naging matagumpay kahapon ang plano, although kanilang minomonitor ito, Bombo Genesis. So sa ngayon, nanawagan naman ang ating pamahalaan na maging kalmado at maging mapagmatyag sa kanilang mga kinaroroonan dahil nga sa yung intelligence report nga kahapon na talagang may planong magpasabog ng bomba itong mga local terrorist group, Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat, Bomboan.
Live mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Iginit naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na dapat na ring managot itong si Oriental Mindoro Representative o itong sa Bicol Party List Representative Zaldico sa mga substandard na mga flood control project dito ho sa ating probinsya o sa ating bansa, kahit pa sinabi ng mababatas na nag-divest na siya beneficial owner ng naturang kumpanya. Ayon pa sa kalihim, naipasa na nila ang mga dokumento sa Independent Commission on Infrastructure na ngayon ay nagre-repaso na ng kaso at target na magsampa ng reklamo laban sa mga contractor ngayon pong linggo. Katuwang yan ang Office of the Ombudsman. Si Congressman Ko, nakasalukuyan pong chair o dati hong chair ng House Appropriations Committee, ay hindi pa rin po naglalabas ng pahayag, hinggil pa rin sa naturang issue. Samantala, kuha pa tayo ng mga karagdagang report ng Department of Social Welfare and Development. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta nitong Super Typhoon Nando doon sa bahagi ng Hilagang Luzon. Ang 2.6 milyon ng mga family food packs handa na rin na ipamahagi sa iba't ibang lugar sa bansa. May mga report si Bombo Isa Cotoner. Umabot sa 2.6 million family food packs ang nakaproposisyon ng Department of Social Welfare and Development para sa mga maapektuhan ng Super Typhoon Nando sa Hilagang Luzon. Ayon yan sa tagapagsalita ng ahensya na si Assistant Secretary Irene Dumlao. Ayon sa tagapagsalita, nakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan, partikular sa Region 2 o Cagayan Valley na isa sa pinakamalakas na tinamaan ng bagyo. Tiniyak din niya na sasapat ang mga food sources para sa mga pamilyang nasalanta. Batay sa datos ng kagawaran, may 140,000 family food packs ang nakastandby sa Cagayan Valley, 80,000 family food packs sa Cordillera Administrative Region at 20,000 naman ng mga family food packs sa Batanes na handa ng ipamahagi. Dagdag ni Dumlao, bago pa man lumakas ang bagyo, nakahanda na ang kanilang mga food packs para sa agarang distribusyon. 2.6 million family food packs ay nakapreposition na sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Sa katunayan nga po, meron tayong mahigit 20,000 family food packs na nakapreposition dyan lamang po sa Batanes Island. Alam naman po natin na isa ito sa talagang makakaranas ng hagupit ng bagyong Nando. And bago pa man magkaroon ng bagyong Nando, bago pa may deklara na siya ay isang tropical storm, ay meron na po tayong mga nakapreposition na goods. Kahapon nagpahatid tayo, nakarating kahapon yung mga pinahatid natin na mga karagdagang food packs para naman dyan sa Cagayan region, na kung saan meron na tayong mahigit 140,000 family food packs na nakapreposition dyan. Samantala, umabot na sa halos 2,000 na mga pamilya ang inilikas sa Cagayan Valley, habang 232 na mga pamilya naman ang isinailalim sa preemptive evacuation sa Cordillera Administrative Region. Tiniyak ni Dumlao na maayos ang kondisyon sa mga evacuation centers at may mga inilaan ding safe spaces para sa mga kabataan at bata upang matiyak ang kanilang kaligtasan at kapakanan habang pansamantalang nananatili sa mga evacuation centers. Yan din po ang tinututukan ng ating pong ahensya upang masiguro na yung pong mga evacuation centers natin ay sumusunod sa mga panuntunan, matiyak na may mga safe spaces para po sa mga vulnerable sector. Ang ating pong departamento ay mas pinagting ang koordinasyon with the local government units and of course other government agencies to make sure that maibibigay po nga natin, may papamahagi natin yung sapat na tulong sa mga ating kababayan. Mula sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Update na ho tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Unahin natin dyan sa may Northern Luzon, ang Philippine Coast Guard District Northeastern Luzon. Mahigpit pong ginagawa yung pagbabantay sa karagatan dahil yan sa banta ng Super Typhoon Nando. May update po dyan ng Bombo Radio Kawayan.
Patuloy ang ginagawang paghahanda ng Philippine Coast Guard District Northeastern Luzon para sa epekto ng bagyong Nando lalo na sa mga baybayin ng Cagayan, Isabela, Calayan at Batanes. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Lieutenant Lamy Manglugay, ang Public Information Officer ng Coast Guard, nakalatag na ang kanilang deployable response teams sa mga coastal communities. Sa ngayon, nakakaranas na ng malalaking alon ang dagat na umabot mula sa 2.5 meters hanggang 3 meters na nagdudulot ng rough to very rough sea conditions. Dagdag pa ni Manglugay, simula pa noong Sabado ay nagpatupad na sila ng no-sail policy sa iba't ibang himpilan upang maiwasan ang anumang insidente sa karagatan, partikular sa mga mangingisda. Sa kasalukuyan, ang mga lugar tulad ng Santa Ana, Apari, Gonzaga at ilang bahagi ng downstream mula Alacapan hanggang Claveria ay nakararanas na ng banayad hanggang katamtamang lakas ng hangin at masungit na karagatan. Sa kabila nito, 0 maritime incidents ang kanilang naitala sa mga nakalipas na araw. Nakadeploy din ang mga tauhan ng Coast Guard sa mga flood-prone areas na tinukoy ng Provincial Disaster Risk Management Office. Kabilang sa kanilang ginagawa ay ang monitoring sa mga ilog at creek at pagtulong sa pagbubuhat at pamamahagi ng family food packs. Paalala ni Manglugay sa publiko na maging mapagbantay at makinig sa abiso ng kanilang Municipal Disaster Risk Management Office at iba pang ahensya upang makaiwas sa disgrasya, lalo na sa mga nakatira malapit sa baybayin at flood-prone areas ng Cagayan. Ang kalagayan po ngayon ng ating dagat is medyo malalaki na po yung mga alon, from rough to very rough sea condition po, sir. So we conduct monitoring palagi, and as of this time, sir, patuloy po yung preemptive evacuation po sa mga families na affected, lalong-lalo na po sa mga low-lying areas, flood-prone areas, and sa mga coastal communities po. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo. Ito namang gale warning itinaas na sa lalawigan ng Pangasinan. Ilang mangingisda piniling pumasada muna dahil sa pansamantalang nahinto ang kanilang kabuhayan. May mga report ng Bombo Radyo Dagupan. Itinaas na ang gale warning sa lalawigan ng Pangasinan, bunsod yan ng masamang lagay ng panahon. Sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Vincent Chu, ang Operations Supervisor ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, dahil dito mahigpit na pinapayuhan ang mga mangingisda at iba pang gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot. Pinag-iingat din ang mga malalaking sasakyang pandagat dahil yan sa banta ng malalaking alona. Aniya, sapat ang supply ng pagkain at mga evacuation centers sa probinsya at nakaposisyon na rin ang mga food at non-food items sa mga itinalagang bayan upang agad na makapagbigay ng tulong kung kinakailangan. Dagdag pa rito, tiniyak ni Chu na nakahanda ring tumugon ang mga otoridad sa agarang pangailangan ng mga residente. Nakaalerto na rin ang mga rescue teams, katuwang ang Philippine National Police, Philippine Army at Philippine Coast Guard na handang magbigay ng dagdag pwersa kung kinakailangan. Kabilang rin sa maigpit na binabantayan ngayon ay ang mga flood-prone areas, landslide-prone areas at mga baybaying dagat. Yan naman po namin yung ating mga kababayan na hinap din po sila na lumikas sa isang lugar, lalo na sa evacuation, lalo na yung kanilang mga gamit, yung kanilang mga alagang hayop, yung kanilang kabahayan ay naroon po lahat. Yung kanilang mga importanteng bagay o pag-aari. Samantala, ayon naman sa mangingisdang si Rendo Belvis, pinipili muna nilang humanap ng ibang kabuhayan gaya ng pamamasada sa gabi dahil na rin sa natigil ang kanilang kabuhayan. So, medyo nahihirapan ng paglaot kasi paparating na yung bagyo. Hindi pwedeng lumaot. Tinaas na namin itong bangka din ng kapatid ko para hindi man disgrasya. Tumahina na naman, ayos na naman lalaot. Wala din may papalit, kaya yun lang. Na hindi kami pwedeng lumaot pag ganitong sitwasyon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat,
This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo! Oras natin 10 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Sa ilan pang mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan o mga provincial station, malawakang protesta dyan sa Ilocos Sur, plano pong isagawa bilang pagpapakita pa rin na maring pagtutol sa papatuloy na dredging operations. May update naman po dyan ng Bombo Radio Vigan. Plano ngayon ng mga simbahan sa Ilocos Sur kasama ng iba pang mga grupo na magsagawa ng malawakang kilos protesta upang ipakita ang mariing pagtutol sa umano'y pagpapalawak ng dredging operation sa lalawigan. Sa panayam ng Bombo Radio Vigan kay Reverend Father Cosmeño Rosimo, Parish Priest ng Metropolitan Cathedral of the Conversion of St. Paul the Apostle, makikipagpulong sila sa mga civic sector upang magkaisang magpahayag ng kanilang saloobin at mariing na pagtutol sa nasabing hakbang dahil umano sa masamang epekto nito sa kalikasan at sa mga residente. Dagdag nito na kahit mayroon nang naging usapan noon sa mga nagsasagawa ng dredging operations, ay tila hindi anya napakinggan at nabalewala ang kanilang panawagang maitigil ang operasyon. Inaasahan ng pari na sa pamamagitan ng pakikiisa at pakikipagtulungan ay agarang maisagawa ang protesta upang maprotektahan din ng mga residente sa maaaring banta nito sa kanila. Kahapon naman ay nakilahok ang Defend Ilocos Sur, grupo ng mga environment advocates sa kilos protesta sa Luneta Park upang kondenahin ang patuloy na dredging operation sa lalawigan. Panawagan ng grupo ang totoong flood control project, hindi anya ang nakasisirang dredging. Maliban dito sa corruption na ito na dais nating wakasan, pakikisa sa bayan sa panawagan ng pagwawakas ng korupsyon at pananagot ng mga dapat managot ng manarambong, ay meron din tayong pinaplano na pagkilos kontra din po dito sa plano nila na pagpapalawak ng dredging sa probinsya ng Ilocos Sur. Kami po ay magpupulong-pulong muna kasama ang mga civic sector, hindi lang po simbahan, para ito ay maging malawakang kilos protesta. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vigan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mylene Cabanilla and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Ito naman cost-oriented groups nilinaw na sinabutahe ng mga infiltrators itong trillion peso march kontra sa korupsyon. May mga report ng Bombo Radio Rojas. Nilinaw ng cost-oriented groups na hindi ang mga litimong rallyista ang nagpasimula ng kaguluhan sa naganap na trillion peso march against corruption sa Maynila, kung hindi ang mga hindi kilalang mga infiltrators na umano'y sadyang sumabotahe sa mapayapang pagkilos. Sa pariyam ng Bombo Radio Rojas kay Mr. Elmer Foro, Secretary General ng Bayan Panay, sinabi nito na disiplinado at organisado anya ang mga lumahok na nagpakita ng pag-asa at nagpapatunay na buhay pa ang kamalayan ng mga Pilipino para manindigan para sa katarungan. Dagdag pa ni Foro, nakipag-ugnayan na sila sa mga pambansang organisasyon at ikinagulat ang ginawang panggugulo ng ilang grupo. Giit niya, maayos ang kanilang plano at mapayapa ang layunin, kaya't malinaw o manong sinadya ang paninira. Tiniyak naman ito na susundan pa ng mas malakas na pagkilos ang kanilang kampanya. Nanawagan din siya na managot at maparusahan ang mga magnanakaw ng pondo ng bayan, lalo na sa mga flood control projects. Ay walang intensyon yung mga organizer ng ginawang protesta kahapon dyan sa Metro Manila na magkaroon ng kaguluhan. Tingin natin ay talagang may mga infiltrators. Mula dito sa Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Christian Hetsanova Lusada. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Ang dating Senate Blue Ribbon Committee Chairman na si Senator Richard Gordon nagbabala laban sa katiwalian sa mga flood control project sa kanyang pagbisita doon sa may probinsya ng Cebu. May update ang Bombo Radio Cebu.
Bumisita si Philippine Red Cross Chairman at CEO Richard Dick Gordon sa Cebu Provincial Capitol para dumalo sa PRC Cebu Chapter Assembly noong Sabado, Setyembre 20, 2025. Kabilang sa kanyang mga aktibidad ay ang paglakda ng isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng pamalang panalawigan ng Cebu at ng Philippine Red Cross para sa pagsulong ng blood Samaritan at safeguard registration programs. Ito ay pinangunahan na Cebu Governor Pamela Pambari IV at ni Gordon kasama ang iba pang opisyal ng PRC. Nagkaroon ng pagkakataon na tanungin ng Bombo Radio Cebu News Team si Gordon hinggil sa isyu ng patuloy na katiwalian sa bansa lalo na sa mga flood control projects. Bilang dating senador, ipinunto nito na hindi na dapat magsawalang bahala ang taong bayan sa mga anomalya na nag-aaksaya ng pondo ng publiko. Sinabi ni Gordon na panahon na para sa mga Pilipino na maghalal ng mga pinunong tapat at may integridad. Dapat din anyang ibalik ang pinaghirapang pera ng taong bayan sa pamamagitan ng mga proyektong tunay na mapapakinabangan, hindi ibuhos sa bulsa ng iilang tiwaling opisyal ng gobyerno. Ipiniliwanag din anya na ang publiko ngayon ay mas aktibo at mas matapang sa pagpapahayag ng kanilang galit at alalahanin. Binigyang din ng dating senador na dapat patuloy na manindigan ang mamamayan laban sa mga pang-aabuso at katiwalian sa sistema upang matiyak ang mas malinis at mas epektibong paggasta sa pondo ng gobyerno. Dapat tuwibili kayo ng mga tao na mapagkakatiwalaan natin at kung mangyari yan, dapat maninindigan tayo, huwag natin payagan nalulusayan ang perang pinaghirapan ng buong bayan. Kapag tingin nyo, yung pera yan, dapat mas marami tayong hospital. Dapat siyang pera yan, mas marami tayong eskwela. Dapat siyang pera yan, may panlaban tayo doon sa West Philippine Sea. Kaya nakikinabang, binibili ng kono ng kotse ng milyon-milyon, binibili ng kono ng biyahe, hindi tama yan. Dapat makulong yung mga yan. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañati. This is Bombo Radio Philippines, the #1 na most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Bombo Sports News. Para ho sa mga sports fans at mga fans itong si EJ Obiena, mga kabombo, hindi po pinahiyaan itong si Pinoy pole vaulter EJ Obiena ang kanyang mga fans matapos na mangibabaw sa Atletang Ayala World Pole Vault Challenge nitong nakalipas na araw ng linggo, Setyembre 21. Nagtala po siya ng 5.80 meters na clearance sa kanyang ikalawang attempt. Dahil dito ay nanguna siya sa pwesto habang si Thibaut Collet ang pumangalawa. Naabot po niya ang parehos din pong taas, pero yan po ay sa ikatlong attempt na ng kanyang laban. Hindi naman po nagtagumpay sina Obiena at Collet sa 5.19 meters. Nakuha naman itong si Piotr Lisek ng Poland ang bronze medal na mayroong 6 o 5.60 meters na clearance. Labis naman ang pasasalamat itong si EJ Obiena dahil nakapaglaro po siya sa sariling bansa at naipakita sa mga Pilipino ang kagandahan ng nasabing sports. Umaasa po siya na maulit pa ang ilang mga international pole vault event dito sa Pilipinas sa mga susunod na araw. Mga kabubog Star Nation, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan at subaybayan ng mga programa ng ating mga provincial station gamit yung kanilang mga social media pages o sariling mga social media pages. Sa Visayas area, sa mga kababayan po natin dyan sa Iloilo Province at mga katabing mga probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Iloilo at ang ating news, music, and entertainment station, ang Star FM Iloilo. Ganon din po sa Negros area, nariyan po ang Bombo Radio Bacolod at ang Star FM Bacolod. Sa mga taga-riyan sa may probinsya ng Cebu at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Cebu at ang Star FM Cebu. Sa Rojas area naman, nariyan po ang Bombo Radio Cebu at ang Star FM, Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Para ho sa mga taga-riyan sa may Aklan o probinsya ng Aklan o mga Akyanon, nariyan po ang Bombo Radio Kalibo. Sa mga taga-probinsya ng Leyte at mga katabing probinsya, nariyan po mga kabombo ang Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing,
And now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga Kabombaster Nation, para sa ating Christmas countdown, we only have 94 days until Christmas Day. This Christmas we share the love. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo, isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyong balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies pero sa tuod. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa taknang alauna. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Sound 2 sa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number one most trusted radio network kinakantry ang Bombo Radio Philippines. At law kita karon sa Lunes, Setyembre 22, tuiga 2025. Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. 94 días na or 94 días na lang kagapasko na. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman, Bombot Shama Blancover, kagkaroon sa madalkuan kag mga nagapauna nga mga balita. Department of Education nagpanigayon sa shift sa klase bangod sa epekto sa bagyo. Diri sa bahin sa syudad kag probinsya sa Iloilo, wala sa klase. Sa dugang pa nga mga balita, trillion peso march diri sa Iloilo nangin na madinalagon kag matawhay. Hindi kangay sa iban sining lugar nga nangin na violente sila. Pero damo sa nga nagadipinsa nga hindi to ya mga hindi to ya mga matutuod siniya nga
at nagpanulong sa mga lugar nga kung saan mayara sa nga pagtililipon agod mabatian ang tingog ang ilatuya samong-samong. Sa iban pa nga mga sa iban pa sining nga mga dalakuan kag mga nagapauna karon nga mga balita, Mayor Isa Treñas ginapasumiter sa Mayors for Good Governance sa datos tuhoy sa flood control projects diri sa syudad sa Iloilo. Samtang baha sa Oñate de Leon Mandurriao bangod sa crane, ginatudlo bangod sa Crane Way sa construction site sa Kalahunan Creek. May nagapaya nga waya sa nga labot ng konstruksyon dira sa Maya Kalahunan Creek. Sige man kuno ang pagpanigayon sa pag-construct dira sa nga proyekto. Sa iban pa nga mga talupang doon nga mga balita, hibalo naman naton anong latest man karon sa sining mga biyahe mula sa mga sakayang pandagat. Check naton linya karon kag koneksyon naton direktamente sa bahin sa Coast Guard Iloilo. Samtang sa iban pa nga mga balita ining aton sining layi, no? Orang Republic Act 4136 dapat amyendaran agud nga makaangkon sa prangkisa or matagan sa prangkisa ining mga angkas sa rider. Samtang may nasapuan man sini iyang gaway na sang kabuhi sa igad sang baybay. Standby sa kay Bombo Jomar kay hibalo naton ang latest information dira karon. Kag subong man istoryanta anong kinalain sa rally kag riot. May iban sini banwa iyang nagpakigbahin sa pagtililipon sining tinalikdan nga adlaw Setyembre 21 no kagapon sining adlaw ang ila sining tinutuyo ya hindi kay magsinggitan sang hustisya para sa mga pumuluyo sang pungsod na Pilipinas. No, hustisya bangod man nga ti klaro man nga pinangawat, pinangkauti sang pilag ka mga opisyal sang gobyerno, mga nagatrabaho sa ahensya sang gobyerno, mga politiko, ang kaban sang gobyerno, pinamalhasan sang tagsa siniya ka taxpayer. May mga tampuhaw kag may mga ungo iya nga nagkadto dito para magpanggamo lamang. Away isang obrahon sa ila siniyang kabuhi. Istoryanta na karon sa aton sinimanay nga pagpangalagad. Check ko na this time si Bombo Jomar Villa. May kantanan sa nasapuan nga way na sang kabuhi sa kilid sang baybayon. Ining personalidad na natumod naman ang iya sining identity. Lakip na sinadri karon na banwa dugang pagin sini mga impormasyon sa kung paano iyang kasubong sining iyang rangin kahimtangan. Standby diri sa aton man sining pagpangalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Isa pagin sa mga nakita naton iyang tiko kag ginapagwa gani isang pipila diri sining mga grupo nga mayara sa mga grupo kuno sa mga hip-hop gangster. No? May mga grupo kuno sang hip-hop gangster nga pinangbayran para iya nga magpanggamo. May pila ka mga personalidad sini iya nga nag-finance kuno sini banwa sa ila. No? Di ko madumduman pa pila ka mga artista diri karon na banwa. No? Ang nagkampanya nga magsuksok sang ski mask. Kay kung walang muka, walang kaso kuno mo. No face, no case. Ti ang iban sini do amo man lang tuyama sabi makita naton nga nagapinanghaboy sang molotov bomb, nagpinanghaboy iya sang bato. No, tapos may mga nagkaladakpan, isog-isog sang gasugod pa lang nga buyanay, sang madakpan hibi manggali. Te sa muluha kag sipon mo noy. Check taray this time si Bombo Jomar Villa sa nasapuan nga way na sang kabuhi sa igad sang baybay. Bombo Jomar, please go ahead. Puhag ang piladrika mga pumuluyo sa barangay Alegre, Oton, Iloilo, no? Sa sining pagkasapo sa galawas sang sining lalaki kaway sa kabuhi diri sa igad karon sa baybay. Bumutsam sa pagpakyagot diri sa Bombo Radio kay Police Staff Sergeant Churchill Acosta, ang investigador sa Oton Municipal Police Station. O natin nakabatot din sila sa report, no? So sa nag-responde ang kapulisan gina-assess ang biktima
kag way man sa may nakita sini nga pila sabi no sa lawas kung ano nga mga tugas sa mga matigas sini nga bagay kung anong gitunaan sa sini nga kabatayon. So una nga may assessment ang pulis nga do na lumos no ining nasambit sini nga biktima bangod nga way man sang ID o kung ano sini nga mga patimaan abi sa lawas o kung tato man nga dumadasig sa nga mag-identify bumutsam una tinabod na yan no ang kapulisan kung sino nga identity sini kay sa bilog nga badwa sa uton way man sang gin-report sini nga missing nga individual. So after sini may information nga nabato ng uton PNP nga base ining nasapuan amo ni ang gin-report no nga missing dito sa may banwa karon sa Gimbal Iloilo kahapon. So sang nakita sa kapulisan ining picture nga gin-post sa oya sang Gimbal dito na tanto nga duplo pareho no ang iya sini identity sa panglawason sa buhok sang sining biktima kag ulo ang gid ang sining nga itsura. So dito gin contact sa kapulisan ang pamilya nga magpadulong sa may punerarya no agod nga ma-verify ma-check nila kung ilagid man sining himata no kag gin-confirm diri sang kapulisan nga mismo no ang pamilya man ang nagpadulong sa punerarya agod nga mag-confirm sang ila sini karon nga himata nga na missing bumutsam. Ari bla na una ang kabahin na kung subong aga nakabatong kita sa report. Alin sa lifeguards ang mabis nga may nag-report man to sa ila nga nasapuan nga lalaki nag-spirit sang bye-bye. So king katuan naton dito lagi nakandak kita sa initial investigation. Nagtawag ta din sa sang assistant sang doktor na to sa rural para mapa-check siya. Again, declare man siya nga. Ang initial nga findings niya is drowning or nalumos siya. Nalumos? May mga pila, sir? So far, sa pag-check na to sa lawas siya, sa among pag-check, do wala mo makita ng mga pila sa lawas. So ano yung ginimo to, sir? Bali, kay wala kita sa identity mapo siya. May nag-inform sa aton nga may reported kuno nga nadula ang tao sa Gimbal. So nag-coordinate ito sa Gimbal, dito na ito na ibalaan na may reported na missing tao. So nag-tap sila sa family, naging katuan isang pamilya. Naging positibo nga nakilalaan nga mo nang ilay mata. Anong identity ya, sir? Ang biktima ta? Sa pangalan? Sa pangalan siguro, iyan ito lang sa pamilya. Okay. Pero lalaki yun siya. Saan nula sa kanundura si Rao? Sa initial nga pag-investigar na ito nga pulong pamangkot, kahapon mga lasutso ko no, nagilakat ni siya gamit ang motor siya nga magulang. Motor? Then wala ni siya kabalik. So mga alas 4 kahapon, ginpangita nila ini, kagi dito nila nakita ang motor ginbilin sa kilid sang Taytay sa may barangay Bugumbayan sa Gimbal. Kagi sa magabi wala nila ini makita. So ano siya? Ano natabo siya man do may lumos or ano? Wala pa ta sa subong sa paano kitang natabo siya. The-base pa lang kita sa initial nga sang findings ng doktor nga ang iya ko sa death is drowning. So anong matabo sini patopsy, sir? Maulat kita sa desisyon sa pamilya kung ilang desisyon. Isa part na hindi magkita maka-decide. So lahat ng desisyon sa pamilya. Sa initial nila nga pag storyanay namong kagina, nagambal mo sila nga doon hindi naman sila willing mag-autopsy. Alright, nautod ang linya ni Bombo Jomar Avilla. Establish lang kita liwat Bombo Chris, no? Sa kay Bombo Jomar dira. So, ginalantaw pa karon sang pamilya dire or sang kapulisan kung may posibilidad balang ti inisya ang biktima sang krimen o kung aksidente ang natabo sinisaya, no? Sa ton sinikaron niya nga mga kabumbo kay ang motor nga ginhulam niya sa iya sining utod dito iya nakitaan sa may banwa sang Gimbal tapos inisya banwa ang naanod. Naanod iya padulong diri sa may area karon sang Alegre Uton. No, sa aton sini nga mga kabumbo prong pamilya duway naman iya sang plano karon nga magpainalom pa sa autopsy sining ilang himata karon iya banwa.
Alright, tabalikan ta. Si Bombo Jomar, standby diri sa aton sining pagpangalaga na oras naton. 13 minutos na nakaligad sa takna sining na balikan ta. Bombo Jomar William, Bombo Jomar, please come back. So mo to bumutsap no sa padre karon sang Baling biktima taga diin gini Bombo Jomar. Ikukulo gimbal. Taga Ikukulo gimbal din na sa Puan Uliang nga nakita ang motor. Based dire kay alias Bongbong ang utod sini ang motorya to sa may Taytay just may gimbal sa may tindab na lapit. Going ka na ni paano pa miag-aw nga way. Layo na ni sa Ikukulo? Layo na ni sa Ikukulo. Oh, ti ang motor nga na sa Puan or nakita ulihi lapit sa suba ni or lapit sa baybay? Lapit na ni sa may lapit na ni suba. Lapit sa suba. All right, so may posibilidad na karong ginalantaw sa pamilya na hulog siya, may naghulog sa iya or ano? Yes, no. Based dire kay Les Bongbong, ang magulang sini kay natuon gyud ni sa agot, no, ining si Emerson Saltin. Emerson Saltin ang ining biktima, 39 anyos, single. Santo diri sa utod sini nga kahapon mga alas 8 sa aga. Nagsakay ni siya nga motor, wala paganikok balong utod dito kundi makanto. Nagsakay sa motor kag dito nga doon na tingala sila nga hapon do ay kabalik ang ining biktima kag gipangita nila mga alas 4 kahapon nakita to ang motor sa may Taytay to malapit sa may sa may subatos may banwa kag gimbal. Nga do gin parking siya tapos ang sinelas kag yabi na bilin man. Dito. So may ka-istorya to ang pamilya nga pagka alas 9 kuno kahapon sang aga nakita kuno ning biktima nga nagalakat-lakat sa dike bumutsam tapos do nagabalik-balik bla. Duay man kuno sa may ginapangita pero do nagabalik-balik lang siya mo to ang na-notice sa pila ka mga pumuluyo kag tiya mo lang na nga duay na tumabalan kun ano natabo sa iya kun na tanlog siya, nahulog siya kung may nagtiklod sa iya. Pero sunod din sa pamilya kay nagasupra grainis ang nervous breakdown. Ang ining nasambit sini karon nga biktima kag hindi man kuno nga do use abi nga permis sa kadto da go sa tambay. Ado mo la to kuno gani nga besto nga nagkadto sa da natigala gani sila nga dito siya nag pabulya. Ining nasambit sini nga biktima kag ang gidalantaw sa utod ni Bongbong ang base ko no nga ti tuga is ang nervous breakdown bla nga ginasupre karon sa biktima rason nga natabo ini kag sa ila nga paglantaw kasi way man sa kontra ni way man sang nagadumot sa iya initially nga hindi naman sila magpaydalom sa autopsy ni so gin-process na nila alin diri sa may punerarya sa uton adalon na nila to sa may banwa karon sa gimbaka tagaan sang nagakaigo sining paglubong ining lawas ang biktima bumutsam. Aring confirmation black kay Les Bongbong ang magulang sang nasambit sining biktima. Lakat man siya sa mga lasot mo sakay sa motor tapos nagkadto sa dike. Pagkatapos lasot sa agay. Okay. Nakita ang motor mga alas 4:30 na sapon mo. Sapon. Kagamo to nagang aksyon kami nga pangitaon. Din sa kuno makadto ka po na. Way man nagambal kay nagsakay man lang sa motor mo kay pagtapos na pamaos pero ang nagtakas pa nagang himos kang baka na sir. Kag mga sapat niyan. Okay, anong motor do gin parking niya naman? Gin parking niya lang kag ginbayaan kag ang sinilas na ginbilin naman kag maglakat sa sinilas na ra sa motor. Sa naglakad lang siya sa Taytay. Ano permiso ka pundo da? Waya mo pa lang nagang lagaw. Din balay nyo lapit sa Taytay? Layo pa mga more than 3 kilometers pa. Din sa kuno makadto kapon? Waya man nakambal kay waya man ti ikuan nga na istorya. Ang yabi na ara? Ang yabi ara man ginbilin niya naman kagang sinila. So dayon ano natabo siya paano nga nasapuan sa diman? Di kang alas 9 diyan pagalagaw sa galagaw sa may dike mo. Kit may nakakita. May nakakita sa iya mong kabatang pa kuno sa bench kuno. Gano sa kuno? Gay ida. Tapos naka-standby diyan ti karon pabalik-balik sa lakat-lakat tabla. Ano do usually nga mo na ginobran niya da tambay? Waya mo pa naman. Ay daw nagpalagaw-lagaw suro lang eh. So dayon ano tabo siya? Pero tiyan mo na lang na balitaan na lang mo na. Nahulog ano? Siguro but lang kay kung nagang tabok siya sa sapa suba bala. Nga matabok siya sa piyakti basi kung mga noblang mga desisyon mapulit siguro
May motor siya. Yang motor ging kuha na naman sa alas 4 sa hapon. Pero minti kung magpulis siya, dapat sakay sa motor yan, no? Hindi kung may mayo sa titanay magkanto siya sa banwa kamo sakay sa motorbike pero magkanod yan. Pero daw ka panago sa tao hindi mo ano. Ayun dakop ng nervyos hindi wa ta kabalo ko na. May nervyos na siya. Bisa pa ng nervyos. Dugay na siya may nervyos? Way man na mo lang man na. Mo lang na kay siyempre alcoholic mo. Kundi makainom, kundi makatulog. Kaya mo itong time mo sa ano bla. So, okay. So anong plano nyo sa ni Nongbong? Lalo na naman. Ha? Gimbal? Confirm mo ngayon mo gito, Todd? Paano mo sa Churaya? Maano mo gito? Sa Churaya. Oo. So, ay man sa kontra niya? O ano? Ha? Ano na pinakauna na mabuot na kung isa na nakainom na matulog na. Isa sa bilog gimbal na pamangkot mo kung nasa kilala. So, basta may kontrabla sa kagin tagbong sa Subablaw, man? So, inyo, anong ginalanta nyo? Bombo Jomar? Si alias Bongbong Otod sa biktima. Pambusamte ang bagay nito sang isa pag ito ka pamilya Manila nga ti kon way lang guro ti nervyos kag kon may kontra sa ti masidudahan nga dogin tiklod sa ginalitan siya. Pambusamte kay bangod sa ginasupler sa ding baratian at the same time ti way man sang kontra sa barangay kon mga nagadumot sa iya. So mo nang isa sige na lang taon nila nga base ko doon na kadalin asya kada hulog analumos kag nanod sa may banwa karon na disang uton Iloilo Bombo Champe nakaplot mangkot kita tos mga kagawad kay nabi taob no taob kay na kag ang dapyas ang hangin do halin gid man to kuno sa southern part pakadto diri sa syudad daw ti amo nang tendency nga base do nakasampay da ang lawas ang biktima alin to sa may gimbal pakadto na sa may banwasang Oton Iloilo. All right. And klarohon ta kay may report kay nabi nga doben sa Puan sa may Santo Niño Sur. Isa lang no. Diri na sa may Alegre kay dolapit nabi sa may boundary ni sang Sur. Santo Niño Sur Aribalo kag Alegre Oton Iloilo Bombocham. All right. Update ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat kida Bombo Jomar Villa sa imo sininga report. So kaluluoy ba ni may balatian nga ginasufrer nga nervous breakdown kag ginapatihan nga nakadanlog dito iya sa may area sang Suba sa may banwasang Gimbal at diri na anod sa bahing karon sa banwasang Uton. 21 minutos na nakaligad sa takna sining launa diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto pagbalik naton na banwa. Ang dugang sining mga balita diri naton kag impormasyon sa aton man sining pagpangalagad i-check naton la linya karon sa aton sining mga kopla mga bombo reporters may kang tanan naman sa sining pagpanigayon man sang shift of classes kag later on ti ining assessment sang city government may kantanan sa trillion pesos or trillion peso march kagapon diri sa bahin sang syudad kag probinsya sa Iloilo nangin madinalagon kag matawhay ang pagsaulog but sa lingon ngati kun anong kausa kun anong tinutuyo no amo niya ang nagpangibabaw mo ang pagpabati sang tingog kag pagpanawagan batok sa mga korap nga mga tawo sa gobyerno lain man yang sa iban sining sitwasyon at the same time istoryahan taman karon kay si Mayor Inday Raisa Treñas ginpapasa na kuno sang G44 no or ining Mayor for Good Governance M4GG gali napapasa na siya sang datos may kantanan sa sining mga projects sang Department of Public Works and Highways no para nga mahusisa na banwa. Balikan ta mga dalakuan mga balita kag impormasyon matapos ginamang pila ka importante nga mga pahibalo. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw.
Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sa ngihil. Kaligad sa takna, siningalaw na balik na sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sinilang aga sa aton sining mga kabumbogin na deklarar sa mga local chief executive. Sanding man sa ila sini iyang monitoring ginabasihan sa ila sini tagsa ka mga local disaster risk reduction management office nga kansilahon ang klase sa bilog siniyang level katulad sa ginhimo diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. That is why ang Department of Education tibaga panigayon sang shift of classes. Alternative learning na lang anay kita sa aton sining karon nga mga kabumbo para nga hindi man maging kulihot ang aton sining mga learners. Si Bombo Pauline may follow-up report pa. Sa report, please go ahead. Sila ka mga eskwelahan nga sa rehiyon ang ginkan sila ang face-to-face klase bungod man sa malain nga tiyempo dara sining super typhoon nga si Nando kag pabaskog sa hanging habagat. That is why may mga eskwelahan diri sa Western Visayas ang ginkan sila kung sabihin in total are ini sa 1,435 diri ka mga eskwelahan kag 475,293,000 ka learners diri ang or naapektuhan man diri sa malain nga tiyempo. So sa bahin sa probinsya sa Antique may ara sa 538 ka mga eskwelahan diri ang nag-shift sa ADM o kung alternative delivery mode. Kung sabihin ginagakipan or kabugusan ini siya sa 879,000 ka mga learners. Sa bahin diri sa Iloilo or sa Iloilo province may ara sa 764 ka mga eskwelahan kag ginakabugusan ini sa 247,245 ka learners. Why diri sa bahin sa syudad sa Iloilo may ara sang 66 ka mga eskwelahan kag may-ari diri sang 73,413 ka mga learners. While sa probinsya sa Guimaras may ara sang 65 ka eskwelahan kag may ara sang 23,387 diri ka mga learners
sa bahin man sang probinsya sang Guimaras, Bombocham. Ini nga mga eskwelahan ang naka-adapt naman bala or naka-ready naman ini mga modules nga ilang dalon sa ilang pulian kag didto man ang tun-an mga dili kayor sa pag-suspend sang face-to-face class nahibaluan naman may nagapasulod na bagyo. So nakapreparar naman ang ini nga mga modules kag naka-adoptar naman ang bahin sang Department of Education since pandemic sining mga alternative delivery mode pinaagi man sa module based nga pagtudlo diri sa mga estudyante Bombocham. Susubong amo pa lang ni ang ginanunsyo kasi nakadepende niya sa mga local chief executives kung magakansela sila sa klase dahil sa mga tutok man sila kaga-monitoron din hibaloon gid kung may ara sang cancellation of classes sa ilaman ng mga kabanuhanan o mga kaprobinsyahanan para hindi na makapadulong sa eskwelahan ining mga estudyante kag mauna man ang safety. So as we speak man diri kay Mr. Hernani Esquilar Jr. ang spokesperson sa Department of Education Region 6, wala pa man sa may naapektuhan diri nga mga eskwelahan bangod man sa mabaskog nga hangin labi sa nga bagat kag sang bagyo. But may ari man diri idugang na lang naton Bombocham na may ara ka duwa ka eskwelahan kung sa diin may ara ka 369 ka mga learners naman diri sa may bahin sang Capiz ang gin-shift man into alternative delivery mode bangod inya sa armed conflict dito man sa bitan man na lugar in between man diri sa New People's Army sang soldado or sang aton man diri nga mga katapo no sang Armed Forces of the Philippines Bombocham. Pabati bila naton ang aton nang interview kay Mr. Hernani Esquilar Jr. ang spokesperson sang DepEd Region 6. As we speak, no, wala pa kita sang na-receive sining information nga may mga facilities kita no nga damage because of the inclement weather conditions currently, no, especially na-intensify ang habagat because of the bagyo. But kung tanong sila natin, because may mga announcements coming from our local chief executives, may ara kita no sang 1,435 schools nag-shift to alternative delivery mode as of 9 a.m. and that is comprised of around 475,293 learners. So kung tanong sila natin, ang reasons sinadiri is inclement weather conditions and may araman kita sa 2 schools no included sa ginatagungan ng Bertina nga nag-shift to EDM because of armed conflict. Importante na diri no for both cases because of the inclement weather and subuman sining armed conflict, may ensure na ito no, ang safety sang tanan, particularly sa atong nga mga kabataan kag mga personnel. Module based lang gid sila kay kag pag-ako na siya no, usually ang ginobra sina is gina-comply na siya sa kabataan naton at a time nung convenience sa ila during the day and gina-check lang na siya no, sa aton nga mga teaching personnel upon resumption no, sa aton nga in person classes. So we know that EDM is not new man no, sa bayan sinisang DepEd kasi during the time nung mayara kita pandemic naga-EDM man ang atong nga mga kabataan. So this time because nati bagyo yung nag-affect sa atong subong and last week na forecast naman siya. So napagandaan naman ninyo no, naka-ready naman ang atong nga mga teachers ako na no sila ang ipa-comply nila no sa aton sila nga mga learners. As for today lang ini sir no, wala pa kita further announcement for the upcoming days. Yes, depende rin na siya sa aton sila nga mga local chief executives kung i-allow na nila no nga mag-resume ang aton sila nga in-person class. So kung tanong sila naton, nagpagawa ini sila no usually tanan ni sila nga mga mayors nga may restrictions sa mga schools nagapagawa na sila no sa executive order. So by tomorrow i-check lang no sa aton sa mga learners kag sa nila sa mga ginikanan kung i-lift na no sa aton sa mga mayors ang pag-suspend sa in-person classes or kung wala man sang pronouncement na then automatically no mag-resume man kita sa aton sa in-person classes. Esquilar Jr. Bombocham ang spokesperson sa DepEd Region 6. All right.
Ini si Bombo Pauline Dimitidio Piliaran. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Pauline sa imo sining follow-up report. Check naman natin this time ining assessment sa city government. May kantanan sa trilyon na peso March. Assessment ni Mayor Inday Raiza. Pila ka mga familiar faces ang nakita man naton dito iya sa bahin karon sa mga nagpatigayon o nag-upod sa sining trillion peso march. May pila ka mga itsura sa mga city government official. Kag so far so good riya sa bahin sa syudad sa Iloilo nangin matalunsay, nangin matauhay kag nagdaguob ang panawagan ang matuntuod sining tinutuyo iya sa pagpatigayon sining trillion peso march. Unlike sa iban sining lugar nga mayara iya sang nagpinang gamo dito o nagpinang samong-samong nang guba sang propiedad sang gobyerno. O tiyang pamangkot sini kay nang guba sila iya sang propiedad sang gobyerno, ti dungog nyo, no? May mga iban pa sini nga nagapropose nga kung ano man ang mangyari sa akin dahil to sa bayan, kung lapit-lapit ka lang din binakol ta ka sa talunton mo kung mahabalaan mo para sa bayan o ay isang kapuslanan kaga inungo nga klase isang buluhaton sa aton sini nga mga kauturan. Check ta bala ang dugang man sini nga mga balita kaga impormasyon with Bombo Hana Andasa. Bombo Hana sa report, please go ahead. Ginakabig nga malinong kag matawhay ang ginpatigayon nga trillion peso march kahapon nga adlaw diri man sa masjid sa Iloilo sa Iloilo City Government sa pagpanguna ni Mayor Isa Trenya sa Bombo Chama. Sa interview sa Bombo Radio sa spokesperson ni Mayor Isa Trenya si Joy Fadelaga Corzal, iya ginapahayag diri nga may estimated nga 3,000 to 5,000 ka mga numero sa mga tao kag mga cause-oriented groups ang nagatambong mismo sa patigayon nga trillion peso march halin sa may distrito sa Haro padulong diri sa may Capitol Grounds and may araman sa naghalin sa may Halandoni tubtob diri sa may bahin man sa Iloilo Capitol. So hindi lamang ang mga cause-oriented groups kag lampot man diri ang mga nagakalain-lain nga mga personalities kag mga public officials diri man ang presensya sa pila ka mga konsehal sa siyudad ng Iloilo nga nakita naton si Attorney Cedric Cabaluna kag si Councilor Nene de la Llana kag si Attorney Rex Marcos Sarabia ang nagtambong man sa ining ginpatigayon nga trillion peso March 2025. So ini man ang madamo nga nagkadto diri and nangin bisan nga maulanon ang tiempo kahapon madamo gid diri sang nagkadto kag wala ginakapugong sa gining kausaman sang mga pumuluyo nga sukton diri ang mga kurap kag ipasabton ang ining mga ining palpak kag na consider man nga ghost kag delayed nga mga projects man not only all over Philippines but diri man sa may syudad mismo sang Iloilo. So diri sa liwat sa report kag assessment man sang City Tactical and Operations Center kag Iloilo City Police Office wala man sang mga major incidents nga natabo related sa public demonstration kag mayara sang 3,000 participants nga nag-join diri man sa malinong nga rally kag diri sa may Haro Plaza padulong diri sa may Iloilo Provincial Capital. So ini ginadayaw gid ni Mayor Isa Trenya ang effort diri sa Iloilo City Police Office and of course diri sa bahin man sang mga nagtambong nga nangin matalunsay lang ang paghiwat sang amuman nga trillion peso march. So sa kaupod man diri mo jam ang ining sumiterman ni Mayor Isa Trenya kay not only sa trillion peso march ini nag-support but also for transparency and accountability man sang ang opisyales and inigin request man sang Mayors for Good Governance o kung for GGC Mayor Raisa Trenya nga mag-sumiter sang status report sa infrastructure projects diri man sa may syudad kag pagkita man diri ang 17 tanan ka mga proyekto diri sa may syudad man sang
Iloilo, mga ongoing, suspended, and work in progress ini ang mga ginapasar diri ni Mayor Isa Treñas sa may Mayors for Good Governance. But then, ang sa 17 sini, may 5 diri ka ginatudlo nga daw ginadudahan na mismo sa Iloilo City Government nga masiling ghost projects kuno bomotsyam kay wala makitaan ini kag samtang makitaan naton ini sa may report sa Iloilo City District Engineering Office nga ginpasar man diri sa iya opisina ang 5 sini wala nga control cost kag ang contractor sini ang F. Guria Construction. Ang may completion date man ini February 20 to December 11, 2025, but then suspended ini sang subong lamang nga Marso 19 makita naton diri sa report sang Iloilo sa District Engineering Office bangod man nga inaccessibility ang rason sang remarks diri sa proyekto. That's why suspend ini. Ikaduha ang ginakabig diri sang syudad nga ghost project sang ICDO ang construction of flood mitigation structure, construction of Iloilo City Flood Mitigation Structure Section 1 Iloilo City nga may 50 million thousand pesos nga ining program amount kag ang contractor sini ang AD Pendon Construction and Supply Incorporated kag ini na suspend sang Mayo 28, 2025 bangod sa pending completion of related sections. Ang ikatatlo diri ang construction of flood mitigation structure along Kalahunan Creek, Barangay Kalahunan, Iloilo City ang 130.4 million pesos nga nangin na contractor man diri ang AD Pendon Construction and Supply Incorporated kag may remarks nga work in progress under AD Pendon man ikaapat sini ang construction of flood mitigation structure within Iloilo City Waterways and Coastal Protection Section 11 nga may 14 million pesos nga budget with work in progress nga remarks, and ang ikalima diri nga ginakabig man nga ghost projects ang syudad ang construction of flood control structure along Batiano River Section 2 of Iloilo City, and remarks ni ang suspended bangod sa inaccessibility of the project site. So sa lima sini bombo siya mga kabombo ang wala gid sang specific nga mga lugar ang ining mga proyekto. That's why nga gindudahan and again kind of consider nga ghost project ini sang Iloilo City District Engineering Office. But sa aton diri nga pag panalawsaw kag nakuha naton yung impormasyon man bombo siya ang first and last sini amo ang construction of flood mitigation structure and promenade along Batiano River kag ang construction of flood control structure sa Batiano River ini ang duha, while ang ining under sa AD Pendon ang yara naman sa may Kalahunan Creek ang ining tatlo. Bali ang duha sa Batiano River and ang tatlo ini sa may Kalahunan Creek, but then ang duha diri sa ila ang work in progress and ang tatlo suspended bangod man sa nga nagakalain-lain nga rason. So sa bahin sa Iloilo City Government gitpahayag diri ni Ms. Joy Fantalaga Rizal nga kung taning may coordination lang from the first hand nga before ma-implement ang proyekto, kung tani nabuligan ini sila if ever gid man ang mga rason diri sang pag-suspend ang mga illegal structures o kung ang mga informal settlers sa mga lugar. But then ini ang mga nakasaad sa remarks diri ang inaccessibility bangod sa project site and may mga pending completion man sa related sections. But then ini ang 17 napasa na ini ni Mayor Isa Treñas mismo sa Mayors for Good Governance and subject to investigate gid ang ining 5 pa ka mga proyekto and overall nga 17 ka mga proyekto sa Iloilo City District Engineering Office for year 2025 bombo cham. Ipabati na ton ang nanginapahayag man ni Ms. Joy Fantalaga Rizal. Kita diri sa Iloilo City Government sa kay Mayor Isa Treñas nagapasalamat kita kay diri sa Iloilo City nangin peaceful kag orderly
ang pagpatigayon sang trillion peso march no kahapon nga adlaw diri sa Iloilo City. Kaysa iban nga lugar nakita naton ka violente gid no ang pagpatigayon sang rally sa iban nga lugar diri. Pero diriya sa aton sa Iloilo City nangin peaceful kag orderly based man sa monitoring sang aton nga Iloilo City Police Office. That's why nga kapasalamat gid ang aton man sini nga alkalde Mayor Isa sa Iloilo City Police Office sa pagpuna ni Police Colonel Kim Ligada sa pag-uphold sang maximum tolerance kag human rights no while gina-ensure man ang safety sa mga nagtambong sa sini nga rally. So sa bahin sa nga Iloilo City Government, ma'am, diri sa nangin pag-isip o kon estimated nga crowd diri sa nagtambong mga pila ini ma'am, and so far wala katasang reported ang mga nasamaran with this kadamo sa mga tawo nagtambong ma'am. It was reported violence-free rally no. Ang estimate sang aton nga Iloilo City Police Office mga more or less mga 3 to 5,000 no. Halin dira sa may Haro Plaza, may naghalin man diri sa may Halandoni flyover kag nagtingob sa may atubang sa nga Iloilo Provincial Capital. And nalipay kita kay diriya sa aton nga hindi violente no ang pagpatigayon sa nga rally diri sa aton nagapakita diri nga matured no ang aton sini nga mga protesters, sa mga organizers, ang aton nga mga law enforcement kag ang aton sini nga ang publiko no pagpakita sang disiplina kag respeto. So bali itong ni shows mamati suportado gid sa Iloilo City Government. Of course ang ining patigayon nga protesta sa bahin sa Iloilo City Government ano pagid nga mga tikang ang himuon diri nga saga-suporta man sa pagsukot sang mga ining nga mga palpak nga mga proyekto man sa DPWH diri man sa Pungsod Pilipinas and diri man sa may syudad sa Iloilo ma'am. Ang aton nga alkalde nagligad ton ara na siya sa observer status no upod sa kanday former Vice President and now Naga City Mayor Leni Robredo sang nagligad nga semana naka-receive kita sang email from Mayors for Good Governance no nagapangayo sila sang listahan sang DPWH flood control projects nga gin-initiate or mga ongoing project during sang term ni Mayor Isa as member or as observer sang Mayors for Good Governance no. And nagpadala na kita sang listahan kay ang ginapangayo nila mga flood control projects only no. DPWH flood control projects initiated or ongoing during sa iya sini nga term ni sang mga mayor nga ara sa observer status or member na no sang M4GG. So nagsubmit na kita sang nagligad nga semana kag ang ginbasihan naton diri ang report man sang Iloilo City District Engineering Office. Kung madumduman ninyo, maging copy taman gani kamo dira no sang status report sang ICDO 90 projects as of July 31, 2025 nga report sang ICDO following man sang aton nga request sa ila through RD Lempenco. No, so gipadalaan kita sang report. I think that was August 1, no. Pero as of July 31, 2025 nga status report. So based dito sa 90 ka mga projects nga gin-submit sa aton diri sa City Mayor's Office, gin pang check naton ang mga projects nga related no, mga flood control projects. So may ari diri nga 17 ka mga flood control projects kay ang report diri nila nakabutang diri ang scope of works, kung ano ang names ng proyekto, kung pila ang programmed amount, kung sinong contractor, pila ang contract amount,
saan o nag-start, saan o dapat ma-expire, kung saan o ang reverse expiration, saan o dapat ang actual nga matapo or sa ano ang actual accomplishment, pila ang slippage, kag kung ano ang status sa sini, no? So, out of 90 projects sang ICDO, 17 diri ang or may-ari man diri nga scope of works niya is 17 ang construction of access road section, no? Posa na 17 projects ang nauto daw? 17 projects of ICDO sa tuig 2025 man Bombocham ang na-record kag ginapasa diri mismo sa ICDO kay Mayor Isa Trenias as of July 31, 2025. Okay, so na-submit ni tanan? May pila pa ka minutes ang bilin sa voice clip ni Ma'am Morsal. 2 minutes? Sige be, pamatian tang sugpon. Checks. Again, pang-check man ini sang aton nga city government through sa aton nga Office of the Building Officials. Unfortunately, ang 5 diri as of now hindi makita, no, sang city government. It's either or hindi makita because nga hindi siya specific, no, ang location. Halimbawa, diri sa isa ka project nga construction of flood mitigation structure, construction of Iloilo City Flood Mitigation Structure Section 1, Iloilo City. So, tama siya ka broad, malapad ang Iloilo City. So, hindi siya matutulan or hindi ma-identify, hindi matutulan sang aton nga sang mga nag-inspect halin sa Iloilo City Government. So, 5 diri out of 17 ang hindi makita, kag ang iban diri based sa inspection nakita, no, sang aton siniman nga inspector from Office of the Building Official kag City Engineer's Office. May ari diri man nga report nga ang remarks is suspended daw, no? Amo na ganiha nang hambal naton nga kung ang project coordinate lang sang maayo sa Iloilo City Government nga before bala nag-start sang project coordinate sa aton, basi nakabulig man, no, ang Iloilo City Government, especially may mga gintumol sila diri nga due to obstruction kay may mga balay kay dapat sina gina-coordinate maayo sa city government kay ang local government unit naton handa man nga mag-provide sang mga housing sites, no, or relocation sites sa mga posible maapektuhan sang sina nga projects. Nabatian dari Bombocham ang nangina pahayaga ni Jonathan Tilaga Rizal as spokesperson ni Mayor Isa Trenias. Sino ni nag-identify nga sang mga location sang 5 ka mga project tag as ghost project bubuhada? Ang mismo man sa may poster ni Mayor Isa Trenias as considered as ghost and or hindi gid makitaan bala kay wala sang specific gid nga address or location ang 5 sini Bombocham. But sa pinakaulihi nga nakuha naton diri sa source naton ang first and last ni ang Sabatiano and suspended galing ini, but ang second to fourth amo ni ang yara sa may Kalahunan Creek ang ining 5 ka ining 3 ka mga nasambit nga proyekto ang construction of flood mitigation structure nga sa idalom sang AD Tandon Construction and Supply Incorporated Bombocham. So, ang nag-identify sini ang data nagikan sa Iloilo City District Engineering Office. Ang 17 sini, oo. Gid pasa sa City Mayor's Office, but ang mag-identify gid nga hindi makitaan ang CEO and the OBO kay sila ni nag-upod sa inspection man mismo. Amo tong mga ginpangkantuan nag-upod man kita to sa inspection? Sa ining Sabatiano and Kalahunan wala ba mo siya? Pero naka-inspect sila to? As
sa stated man diri sa kay Mayor Isit Reñas. Okay, kay ti hambal nila waay ga-exist pero naga-exist ano man? So no diri sa city government wala naga-exist ang 5 Wala ga-exist just because nga wala sang specific nga address. Oo. Oh. Amo nang punto sa city government pero sa record sa Iloilo City District Engineering Office ga-exister contracts to 5G J0019 to 5G 0054 nga under sa kontrata nga ara sa IAKF Guria Constructions ara sa Molo kag sa Arevalo District. Ang sa iya naman niya sang Idipindon, ang tatlo ni may ara sa Molo, may ara sa Kalahunan, o duwa sa Kalahunan, isa sa Molo. Tama ina Bamotcham. All right. Now, regarding naman sa sining panindugan niya sa city government nga lack of coordination, so on and so forth, ang sabahin sining mitigation or flood control mitigation project nga una nga gintumod diri no para isa lang kami ka ginalantawan bala ni Bombuana. Amo di siya ang construction of flood mitigation structure, construction of flood mitigation structure and promenade along Batiano River, Section 1. Ang remarks diri, the project was suspended as of March 19, 2025 due to inaccessibility. Nga hindi maka-access dito ang tawag si gani ang kontraktor, anong rason? Nakabutang lang gid diri mo siya accessibility gid lamang kay inilang ang basement sa may gin-report sa SDO and CEO dira sa may Iloilo City Government. Amo ni siya ang may mga mangrove kag informal settlers? Bumbuana? Lain ni Bombocham. Kay ang if ginatumod naton diri nga kun ang mga mangrove and informal settlers last time lain to yung area do sa may Muhon, Arevalo ato ya ang area ang F Guria Construction Incorporated sa may Batiano and wala ini makatuan based diri sa mga inspection nga ginapatigayon kaupod ang mga media Bombocham. Waay makatuan sang sino nag-inspect ang task force drainage? Sa mga 5 ni siguro Bambocham, bay sa lugin patigayon sila nga separate. Ang gintindugan to ni PBBM amo ni ang ginatumod nga project. Ang inapagwatan ni Blas Subong Mumbuana o mo ni siya, hindi? Hindi, Bambocham. Lain ini kay based on them sa city government ang wala ko no ini naga-exist kay wala ko no sang specific nga place and daw kabroad sang pangalan sa proyekto kag mismo nga location kini nga nakabutang nga Batiano and Kalahunan Creek lamang. Tikon wala naga-exist ini sa pananawan sa city government nga naga-exist iya sa record sa Iloilo City District Engineering Office. Hindi pala? Ti ano man, sinong may problema sini sa ilang duwa man? Ina ang hibalo na ton Bambocham sa isa naton diri nga source man kag matapos na ang pagtan-aw kag pag-check diri kay te based on Iloilo City Government ghost or hindi makitaan. But then sa record nga nakabutang nga ara but then suspended gid lamang. Kaysa ginauyatan ko diri nga talamdan Bumbuhana
ang contract 25GJ0019 iyan ni siya sang F. Guria Constructions. No? Ang accessibility sini bangod nga kunti located ini siya sa Molo and Arevalo districts. Ginalantaw sina diri nga ti may mga mangrove, no? Ang 25GJ0019, 25GJ0054, no? Inaccessibility caused by mangrove cover and the presence of informal settlers. So kung may mangrove, kay nagahambal si city government nga kung may proper coordination lang kamo na sulbar na naton. May authority si city government sa pag hatag abe sang kay gayunan or makapagwa sang authority si city government nga kung pwede makapangutod sa mangrove. Sino ganing gahatag sang authority sina Bombo Hana? DENR Bombocham. Oh. Senro. All right. Ikadua, informal settler. Sa informal settler siguro tibasi kung makadisponer diri ang city government. But sa latest naton gin-check ang iklo, may available kita nga relocation site, Bumbuana? May ara pa man kuno Bombocham. Sa diin? Wala man specify but may 2 hectares or may yara sang duha ka mga available pa ang relocation sites for informal settlers. Sa diin? Wala man specify sa Ati pareho. Appear si city government kang si ICDEO Di ba? Why sang reklamo ni city government nga why sang specific nga lugar ang ginatukuran sining mga proyekto. Tapos kung pangitaan sang relocation site, may ara 2 hektarya galing why lang ma-specify kung din nga lugar. Pag-amo sini banwa anong mangin sistema sini karon anong plastada sini karon man? Gumbuha na? Amo gani Bombocham kiti ang kalaban na diri nga mga rason sa remarks sang ining proyekto ang inaccessible kag may mga obstruction sa project. So ini ang tigabalik gid sa gihapon sa rason nga coordination kuno dapat before nga na-implement ang ining projects. So that nga pinakabulig diri ang city government if ever nga may mga mo sila magaling nga problema sa location sang proyekto. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. May mga ginaaligar pagid iyang mga ghost projects pagid 5 pa kabilog. Pero suspendido bangod sa may mga obstruction, force majeure, informal settlements, so on and so forth, no? Sa aton sinikaron iya nga mga kauturan. Tikon maghambal ikaw nga proper coordination, siguro why isang proper coordination gid man no? Ma-proper coordination ka pa imo iya nga nag-inaway na kamo bangod sa politika, ma-proper coordination ka pa, no? Pero bisan why pa sa nag-inaway ni bangod sa politika, why naman nga daan sang proper coordination No? Sa aton sin makabombo, balikan ko tong inambal ko bla. Sang updanay pa si Baronda kag si Triñas. Sa aton sin makabombo, ang mga dokumento, mga permits, in terms sa mga nagkalain-lain sini nga proyekto, gadalhay lang nga do takway. No? Sa aton sin makuturan nga man. Ti balabagan mo ni. Kay kung ni project ko, balabagan mo ni. Basi marimalaso ka? Balabagan mo ni. Kay mayor ni project ko? Basi marimalaso ka, basi buwas nga laway ka na trabaho. Amo nang realidad galing kiti inaway slabi mo. No? Tagsa-tagsa sa ila, plariyo man lang yung may mga political interest. Tikuti subong kalkalanay na sila. Pero pananglitan kung tani banwa.
Ari pa gilang namin nga plamang kutano, no? Grabe, subong ang nationwide ang parte sa mga flood control, bla? No, why pa niya matukiban ang flood control sa aton sa mga kabumbo? Grabe ang korupsyon. Branyo kundi, naraw sa mga flyover. Just like sang ungka, aganan, kay iban pa nga flyover, ara di ang grabe nga korupsyon. Sa aton sa mga kabumbo. Aryo, pamangkot, bago ko mag-extro kay lapaw na ko slatid. Natabuan, abi, nga nagbulagay na sa magkalyado sa politika. Si Barunda kag si Triñas, sang nabalahuba ni ang ungka flyover kag aganan flyover sa aton sinimatag palamati. Ano ihan ang natabo? Makabati pa kita ihan sang sugilanon nga ti kay ara ng problema, solusyon ng pangitaon ta. Hindi ni Chimpos ang binasulay, makabati kita ihan sang amos adto iyang mga tinaga. Galing kiti siyempre, way pa sang binungguanay interes sa gusad to. Ti kunti kapan-kapano lang anay pero ang punto, amo sinyo, sinong kaluluoy? Taxpayer Dimla, sa aton sining mga kabumbo. Sinong gantos? Pumuluyo Dimla, sa aton sining mga kabumbo. Amo pala nakahapos dira sa aton sining mga kauturan. Dipinsan ila sining mga tagsa ka interes ang naga-igod, ang naga-agunto, ang naga-sufrer, pumuluyo. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Inis mo siya Blanco Ver gabilin sa imo sang mananaya sining hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bumbo. Oras 4 minutos nakaligad sa takang alas 2. Ubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!
Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for September 21 to 27, 2025. They are the last, but surely not the least. Ang Rock Station Band has been calendared nga maghatag sa inyo sa isa ka exciting kag entertaining musical show sa sining weekend. Sa concert at the Plaza, coming your way on September 27, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban, ang igaparafol sa masuki sa Plazuela de Iloilo. Sa September 28, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sa ngaga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Nga, ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa napulo ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas sang kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agod malikawan ng cross-contamination.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon, good sa inyo, tanan mga kabombo. Welcome back again diri sa kahapon lamang program. Pangita na naman kita sa aton nga mga winner. Kag-enjoy na naman kita sa mga istorya nga aton nga igadulong sa inyo sa sininga semana. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program on a Monday. Check ta ang aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Mga kabombo, 94 days before Christmas. Saliwat, 94 days before Christmas. Kag sa sininga hapon, enjoy kita sa pagpamati sa mga kasaysayan. Good afternoon, gid sa inyo tanan nga nag-join diri sa aton. Kaupod niyo na si Tita Regine. And here's our song para sa inyo tanan this afternoon from Stephen Nicole Pedro hanggang kaibigan. Good afternoon, welcome sa KLP. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko nahilong na mga sugat nito. Pilit ko makalimutan ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana magpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang mga sa'king mata, ang pag-ibig ko sa'yo kaya may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi
ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suplian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Minahal kasi kita. No need to say sorry if you fell in love. Anyway, kumusta ang inyong weekend? May mga significant stories nga pwede nga ma-share diri sa KLP? Pues, paki-email nyo na lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And here's our first story sa sininga hapon. This is from Lavender Mom of 2nd District of Iloilo. My dearest, Tita Regine. Hi and hello, a pleasant day and good afternoon to you, Tita Regine, and to all the staff and management, mga members of this station. Kumusta na kamo, mga KLP lovers out there, mga listeners and senders, and to sa tanan nga mga older senior citizens ko nga mga classmates sa KLP. Nag-admire gid ako sa inyo tanan. Kabay nga safe and in good health lang kamo tanan. Sige, padayon lang kita sa atong nga pagpangabuhi. Go lang ta and keep listening to KLP. Once again, this is Lavender Mom of 2nd District of Iloilo to share with you my story in life. The story about sa makabudlayan sa pangabuhi nga ako naagyan sa gamay pa ako sadto, mga 90s pa ini nagalatabo. Malamot Tita Regine, masyado karayo ang amon nga lugar or baryo sa amon banwa. Mga 18 kilometers pa ang lakton mo o galing ka makaabot sa baryo nga malabutan sang salakyan. Dira pa ina kami nagasakay pa banwa, kay wala pa karasada diri sa uma-uma sadto. Hamakon mo nga alagyan ang ginaagyan namon, ginasaog or ginasunod namon ang suba. Kay sa suba kami nagaagi, hay parte karayo lakton. Nagakapilas tana akong tiil kalakat sa suba. Paano kay damo matarom kag madanlog ang mga bato kag kure patakon magpanaw. Tapos labot sa dughan akon basa. Paano hindi mabasa akon bayo kag shorts kay suba ang ginatultol mo, aslog pa ang tubig. Ang iban gani binulan kag kapabanwa kay hindi kaagwan tapanaw mo. Kung hindi ti mo magantos panaw, hindi ti mo kabakal ka makinahanglanon mo sa banwa. Isa pa, kay eskwela na kami sadto sang manghod ko sa elementary. Kay bisan budlay, kag tabuan mo, munog ang ulan, madamo ang tubig sa suba. Nagapanindagid si tatay para makabakal sang amon sudan, nga bisan ugala nga isda, kagamit namon sa school. Kung kay isa, wala si tatay pagbakal isda nga labas, kay malayo. Malubok lang sa dalan. Ang iban, ginaluto nila sa higad sang suba. Ila dala nga isda, antes magpuli, para hindi malubok bisan mahapunan pa sila uli. Tapos sun magbaha sa suba tarej, nagapangalihid sila sa higad sa suba mag-agi. Kabudlay, kay halos tanan may dala. Yun kaisa, ginapanabaw nila ang tubig antes magtabok. Talagsa lang ko gaupod paninda, kay ginapauribayan o ginapadala ko ni tatay, isa ka bugkos sibuyas dahon bala tarej, hindi gid bugat. Kag tungod sa karayon, pag abot sa sarakyan, ay do mahibi don taken, kay sakit na akon abaga. Tapos si tatay, gatuwang-tuwang sang saging, kung kaisa kamatis. Just imagine, Tita Regine, for almost 18 kilometers,
amo inaimo dalon, puwerte nga pag-anto sa mga tawo, agud lang kapaninda sa banwa. Tapos 1 a.m., 1 sa kaagahon, gapulaw na sila lakat, kay budlay kung maadlawanon, basi ula na mabakal nga negosyante sang ilang nga baraligya sa banwa kung maadlawan sanda. Te, gaguban-guban, or tingog maglakat ang taga-amon kung paninda. Ang iban, mga bata ang gusto lang maglagaw sa banwa, may soltero, may daraga, mga nanay, mga tatay, malam na gani ang iban, pero makasarang pa man maglakat kagadamo sa amon. 3 gawa kami kalikuan sa suba, kag every Saturday ang amon niya pagpaninda. Sadya, kay pwerte kami kagahod, galakat sa suba, may ara ga contest sugid, may ga sunluganay, may ga kinadlaw, may ga una-unahay panaw, may nagalukdo, may nagapasan, may ara man gatuwang-tuwang. Sari-sari ang dala namon, kag may gatuwang man sang paho kag kamatis. Okay lang kung mamag-an ang imo dala, pero sang uling, may ara gatuwang manok, tapos may gaguyod sang kanding. Sadya lang, kay sige lakat namon, sige man yagak ka manok, tapos sige man mimi isang kanding. Di pag-abot namon sa lugar nga nadangatan sang salakyan, kami tamon nga mga kabataan nga upod ko, ay gutom na kami. Kapanaw, tapos basa ang amon bayo, kasaoy sa tubig sa suba. Pero tidaan kalawig nga laktanay. So pag-abot namon sa salakyan, from 1 a.m. nga lakat, 7 a.m. na kami kaabot sa salakyan. Grabe. Mayad kung pag-abot mo sa banwa, mayad kung mahal ang bilis ang imo baraligya nga dala, pero kung barato, sa kapoy mo kaglakat, hindi, kabayad. Intsaktuhan lang ibakal kinawara. Amo nga sinanay namon Terej, ay, tinuig kag makapabanwa. Kay hindi, tana magpanaw, kay marayo panawon mo. Kag kami ni tataya, bakol sang iya bakal, sang iya bayo, kag makinahanglanon sang akon mga manghod. Hay, bisan halog, kag hindi bagay ka na, wala siya reklamo mo. Kay ti, amon na tana, amon bakal ni tatay mo. Nambal ko sa akong kaugalingon, kung mag-amo ka dya ang amon sitwasyon, hasta san-o, hay daw wala katibawasan ang pangabuhi sa uma. Hasta san-o, mapulaw kami, kag magbarakintol sang amon dala, kag maglakat sa suba. Salamat! Kay antes ako mag-graduate sa grade 6, ginkarsadahan na, pakadto sa amon baryo. Tinalipay na kami, kay may karsada na mo. So pagtapos, napilahan ka binulan, may jeep na, nagbiyahe sa amon baryo. Pero kaisama lang magbiyahe ang jeep. Kada Sabado lang kay tinda. Kag tinda naman, nagapulaw naman kami bantay kag jeep sa karsada. Kay 1 a.m., nagalakat na ang jeep pa banwa. Ti kung wala timo sa karsada gabantay, hay, biyaan timo ka jeep, Tita Reg. Abaw, naagahan naman, kag makatapos ko sulat. Nagahulat na sa ako ng akon mga hinuptanan. Kay mag-alas 6 na sang aga. So until here na lang ang akon nga sulat, Tita Reg. Thank you for reading. Good luck and more power to your amazing, relaxing program, ang KLP. Lovingly yours, Lavender Mom of the 2nd District of Iloilo. And please, palihog lang, happy birthday lang kay Nene Ronabel Cando sang Isat U nga nag-celebrate sang inga birthday, September 17. Muning ginapasensyahan ta, no? Kay supposedly September 17 ang iyang request na basahon naton Twirati. Way tagid na dalasa. So today na lang, ha? So belated na lang sa imo, Ronabel Cando. Happy birthday, Gidne, good luck, and God bless sa iyong mga studies. Again, from Lavender Mom. So, amo gali sini kabudlay ang pangginawi ninyo sang una, ano, ilabinagid sang inyo ang mga ginikanan. Budlay, mahapo, pero masadya man, no? Especially sa inyo nga pag-inupdanay, imagine, lakto nyo, 18 kilometros, alauna pa lang sang kaagahon, masugod na kamulakat,
3 kasuba nga likuan ang inyo nga agyan, tapos bitbit nyo ang inyo nga mga paninda, ang inyo nga inog baligya, and correct ka, no? Siling mo, okay lang kung pag-abot ninyo to, sa amo to nga klase, sang lakat, kag pagsakripisyo nyo, pila ka oras, kung mahal man balatani ang bili, no? Sang inyo nga mga dala-dala nga inog baligya nyo, pero kung siling mo, hay, barato lang man, daw, insakto lang, agin bayaran ang inyo nga paglakat, di gani kabayad, siling mo. But it's good, no? May mga farm to market roads na nga gin-construct. So halin sang wala pa ini, nga nagalinakat ka mo, bata pa ka mo, nag-upod ka mo sa inyong mga ginikanan, nakita nyo kid, no? Kung ano ka budlay, until nga nabutangan na sang karsada, dira sa mga sulod-sulod, no? Sa mga kaumahan gid, kag nag-umpisa na nga may ara sang biyahe. It started with one. Well, I hope this time, damo na ang mga nagabiyahe dira sa inyo. Siyempre, may mga single na nga mga motor subong, may ara na nga mga tricycle, so hindi na gid amo na kabudlay ang transportation, especially sa mga farmers naton dira, sa mga nagatanom, kag may mga produkto nga ila pa nga idulong sa banwa every tienda. But anyway, napundaan, no? Sang kasadya, kakapoy, kag sa inyo yung mga kabataan, it's like play, nga budlay lang, may mga pag-antos lang. But anyway, ka-full sang inyo nga experiences until, no? Nga nalabutan ka mo, nga may ara na sa mga karsada, nga nakasulod dira sa inyo nga lugar. So thank you so much, Gid, by sharing with us ang ini nga mga naagyan ninyo. You made us better understand ang plight sang mga farmers naton. So salamat gid sa imo. We are praying sa aton nga mga manugpananom dira, no? Kag well, nagapalanindaman kita diri sa syudad, halin pa ina sa mga malayo na maintindihan naton ang kabudlay kag kakapoy nila. So sometimes hindi na lang ito mag-ayo, guro, ano? Kung mapaayo, kung may suki, okay, gid. Kung wala, mas gid, nga pabor sa ila. 30 minutes after 2 o'clock, maraming salamat sa imong share diri sa amon. Sa siring hapon, Lavender Mom, sa 2nd District. Mga panambalik ang KLP with more stories to be shared with you sa pagbalik sa kahapon lamang program, Kaupod, si Tita Regine. Iyari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SAN Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang matunayan nila na ang SAN Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SAN Liniment Oil. Gawa ng SAN Marketing. Plazuela de Iloilo. Billboard of Activities for September 21 to 27, 2025. They are the last, but surely not the least. Ang Rock Station Band has been calendared nga maghatag sa inyo sa isa ka exciting kag entertaining musical show sa siningang weekend. Sa concert at the Plaza, coming your way on September 27, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo, Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa masuki sang Plazuela de Iloilo. Sa September 28, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sa ngaga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, 2:34 ang aton nga oras, and second story for today is from Miss G sa 2nd District. Dear Tita Regine. Good afternoon, Tita Regine, and to my fellow listeners and senders of this program sa Bombo Radyo, ang kahapon lamang. Gusto ko lamang pasalamat nga nahatagan ko chance nga mabasa ang akong kasaysayan sa amuni nga programa. Tawagala ako kay Miss G from 2nd District. Ang iga-share ko is about the man that I have been with for 6 years. How we overcame struggles in life. So, let the story begin. So, bali tita, I was 17 years old when I met him and he was 36. I think, kung hindi ako magsala, nasa high school ko and siya naman nag-aobra na sa isa ka gina-construct niya building. Tita, sa una niya pa lang ko nakita, habal niya sa akon, na love at first sight siya sa akon. And at my age that time, I never believed in love at first sight. Who would have thought nga maluyag ang maedad na sa akon? And that time, I have already textmates and chatmates, pero hindi man seryosohan since bata pa ko na. Pero nagliligad ang mga inadlaw, tita, not to brag, pero nagadugang ko no ang pagpalangga niya sa akon, which wala ako nagapati. Since sambal ko sa iya, wala ako naluyag sa iya. Pero tita, I never thought ngang hinambal ko sa iya, pagabawion ko man sa uri. Nice. Buhay, pag-ibig nga naman. Every time mag-agi ko sa ila nga ginaubrahan, since maagyan ko gid niya siya before magkadto sa school, nabalaan na sa mga upodya nga may naluyagan siya nga taga-dira sa ginaubrahan nila. By the way, tita, both 2nd District to me and Lapitanay lang banwa namon. Actually, next banwa lang siya, wherein isa lang ka barangay ang gap namon. Imagine, destiny nga ba?
So, let's continue, tita. Sa nabalaan na, sa mga upod ni tita, abaw, masigsunlog na lang gid sila sakon. Hasta nga nagbuhay na gid, it lasted 3 months, nga muna-muna isakon. And on the very first day, nga nabalaan na sa mga upod niya, nagprangka naman siya sakon, nga pangaluyagan niya ko. Abi ko, tita, joke lang. Until nga ginpangayo ina ang number ko sa ginapaloadan ko. And nag-start naman that time, ang connection namon nga duha, tita. Why, ginagsulod sa paminsaron ko, nga magkapalagayan kami ng loob, tita. And those night talks turned until morning, hasta nakagawian na lang ang pag-update sa life. Abi mo, tita, he is a man who is so kind and so sweet. Those aspects nga kamayad ara sa iya, which I am amazed with. To cut the long story short, ginsabat ko siya after 3 months nga pagpangaluyag niya sa akon. Even nga, mga upod niya sa obra, hindi makapati nga naging kami as boyfriend and girlfriend since bata pa ko, and hindi man sa pagpadayaw sa kaugalingon ko. Pero during my teen days, tita, maputi ko, laba ang buhok, and tsakto lang ang lawas ko sa age ko. Kumbaga, tama lang gid ang body shape ko. Pero subong, I don't know lang gid. Haha. So as official nga naging kami, gin-insist siya gid nga ma-meet ya ang parents ko. Siyempre, tita, at first I said no. Since wala ko ya may inamigo nga napakilala sa parents ko, and if ever, siya pa lang. Pero tita, desidido gid siya nga makilala parents ko, and wala na ako may nahimo. So gindala ko na lang siya. Pero balaan niya naman, kundi ko gapuli, kay along the way lang man sa naubrahan nila. So amo na to, nakilala ya family ko, and smooth lang man ang tanan until naglast ang relationship namon for more months. And ginprangkaya na parents ko, nga palangga igid ko kuno. And wala man nagpamalabag parents ko, sinseryoso siya, and he is a man of few words. Tita, and suportado kami as long as makatapos ko ka-eskwela. Siyempre, bata pa ko sa iya and ka-eskwela pa ko until nag-open up na kami, both families. So, nakilala ko naman family niya and okay ang tanan. Until I graduated sa akon nga senior high with flying colors and hasta mag-college na ko, tita. That time, COVID pa to, tita, year 2019. I graduated my senior high and nag-pursue ko eskwela sa college. I applied sa public universities, but sad to say, titang ila-update dugay-dugay gid. So hambal ko, what if wala ko kapasarbi? Ti paano na? Mastop na lang ko? Damo-damo negative thoughts ang gasulod sa paminsaron ko that time. Since wala man ko kwarta, since sakto lang man pangabuhi namon, tita. Insert ko lang ha, 4 kami nga mag-utod and ikaduha ko. Ang subang namon, graduate naman sa college, gaobra naman, kaya ko man gawa age gap namon, like 5 years ata, and wala man na sila kaabot senior high, and because gahimakas man ang tagsa sa pamilya namon. May work man si papa and mama, so naging sapat ang pangabuhi namon. Hindi man kami kapos, pero we know our limits, nga makabakal kag kaon, kagusto namon. So, ma-college na ko, tita, and wala ko choice but to enroll sa private university. Since wala na ko option nga mag-apply for public university, kiti COVID, and ang protocol that time is strict pagawa. And nag-college ako sa private university. I have my tuition fee, which dako gid. So, nag-support gid ang partner ko nga tawgan to lang si Mr. Wright. Growing up, tita, naging independent ko since gaobra si mama sa city and papa, so naging independent ko sa kaugalingon ko. Hamba ko na lang sa kaugalingon ko. Kung iasa ko ang tuition ko sa family ko, maayawan pa sila. Since may manghod pa ko nga duha nga ga-eskwela man, so I have no choice but to find a job. And wala man ko ginpabayaan ni Lord, and nabaton man ko sa obra, sulod balay. And wala ko na ginakahuya. Kasi amo na nga obra, nakatapos eskwela ko. Ginsabay ko, tita, obra kag online class. Since COVID pa to, 2 years ko sa college, tita, online class. And ang sweldo ko, amo na nabayad ko sa tuition ko. Since sa naobrahan ko, sulod man ang tanan, bali fix ko na ina makuha sweldo ko.
which natunga ako sa expenses ko sa tuition. And if may ara nagapadala man ako sa balay, and thankful man ko sa natupan ko nga amo, which naintindihan naman ang situation ko, ang naging supportive man sa Mr. Right sa akong tita all throughout my journey. Long distance man, pero hindi naging hadlang ang distansya sa relasyon namon until nag-third year college ko and naging open na ang relationship namon. Nag-live-in kami tita. If go-off ko sa obra and continuing pag-eskwela ko tita, pay sa pag-eskwela ko, ga-share kami ni Mr. Right sa tuition ko tita. If short ang kwarta ko, ara siya ga-support sa akon. Bale, naging magkasangga kami sa pag-eskwela ko as much as possible. Wala ako ga-ask money sa parents ko. Kung may ihatag sila, thank you. Pero kung wala, wala gid ko ga-ask. Since pisan sila, gabaka-baka man na obra, may bakal pagkaon and paskwela pa sa duha nga nabilin nga utod ko. Since ang subang namon nga magulang is may pamilya na and may isa na kabata. Until isa ka adlaw, nakatawag na lang sila sa akon nga si Papa gindala sa hospital and critical. So continue lang pag-update nila sa akon since sa city ko gaobra until gintawgan na lang ko nila mapuli. Kay basi ako na lang ginahulat ni Papa. Since aparatos na lang ang nag-connect sa kabuhi ni Papa. Actually, tita, na-share ko naman ni ang story ko regarding diri. So, amo na to, nagpuli ko around 10 p.m. and naabdan ko pa si Papa. But around 1 sa kaagahon, nadura na gidman siya. Para kami nga natakluban kalangit kag lupa sa kasakit batyagon. But we have no choice. Kasakit kay kabata pa kay Papa, 46, nadula siya sa amon. Nag 1 year na nga nadula si Papa last April, so ka-fresh pa. Those times, we didn't know, no, kung ano himuon namon, batambal namon sa kaugalingon namon, kailangan ta mag-pursue. Hindi kay nadulaan ta miyembro ka pamilya, masuko na ta. We need to be strong pa and mag-ugyon kita kay tanan gatabo for a reason. Kag tanan kita may dagsa ka destiny. It's just that kay Papa nga time nag-abot na. So after burial, we continued living our lives kung ano nakagawian. Masakit, pero kailangan ta mangin matatag because why ta sandalan, kundi ang isa kag isa sa aton. So amo na to, nagsigi ko Japan eskwela with the support of Mr. Wright until nakagraduate ko college. 4-year course, tita. Ginpanindugan ni Mr. Wright, hambal niya sa parents ko, patapuson gid ko anay, and he never failed my parents, tita, even in Papa's last breath. Ang 4-year course, hindi ni siya joke, especially private university pa, with tight budget, but overall, I am thankful for having Mr. Wright sa life ko, tita. Oo, baka man mag-ubra, ulan kag init na sulay para makakwarta. So big shout to those people gaobra sa construction, appreciated gid ang inyo paghimakas kag pag-antos. May kwarta lang madala puli sa inyo tagsa kada pamilya. Sa tulad tita, nagaupod na kami ni Mr. Wright sa family house namon. Kung kaisa gasaylo lang kami sa balay nila since may Papa, napatukod na siya nga nabalay sa ila. Or wait lang. Kung kaisa gasaylo lang kami sa balay nila since may napatukod na siya. Okay. Nga balay sa ila. Sa iya man nga paghimakas. So sa 19 years nga age gap namo ni Mr. Wright, I must say tita nga I'm happy now and always happy by his side. He is loving, caring, and most of all, trustworthy. He is 43 and I am 23. The 19 years age gap namon tita is nothing compared to the love and happiness that we felt for each other. Silinggani nila, age is just a number. And I bet tuod man, because I never imagined nga makalabot kami 6 years na. And with those 6 years, full of ups and downs, God never let us to fall apart. So now, tita, we are going to be blessed with a gift. Ginabusong ko na ang first child namon. Wala pa kami makasal since kulang pa budget. But we are planning a civil wedding maybe before this year ends or next year in God's perfect timing. After 4 years, finally, maging parents na kami.
Inambal ko, deserve yan naman maging tatay sa mga kasakripisyo na. And sa nabalaan sa family, both sides, happy gid sila since nagaedad naman si Mr. Right. If diin man si Papa Subong, I know he is watching us, watching over us nga family niya. And I know proud siya sa ikaduhaya kay nakatapos na gid man sa college. So sa tulad tita, malipayon kami bilang isa ka mangin pamilya. Wala tupong ang kalipay nga nabatyagan ni Mr. Right sang pagkabaloy niya that I am 2 months pregnant. Even ako, wala man ko una kabalo, nagadalan ako since we tried last year and also wala man. So nagambal na lang kami, if ihatag sa aton, pasalamatan ta. If wala, pasalamatan ta man sa gihapon. And in God's will, in perfect timing, ginbless gid kami. Wala man kami gidali, but God really knows when is the right time, and the right time is now. So we're now happy, settled, and secured our future for our little one. Sa tulad, sige-sige Japon ang pagpaninguha agud hindi mabatyagan kag maagyan sa mga bata namon ang naagyan namon sang una. So hasta na lang diri tita ang akong kasaysayan. But before we end, pabilin lang ako sang isa ka quote halin kay Vince Lombardi. It's not whether you get knocked down, it's whether you get up. So padayon lang ta sa paghimakas. Kaya ang aton paghimakas, may kabaylo nga sobra pa sa nalauman naton. Thank you so much, Tita Regine, sa pagbasa sa akong kasaysayan. Hasta na lang diri. Miss G from 2nd District. Well, Ms. G, I'm very happy para sa imo that you have somebody like Mr. Right nga na-prove mo gid, no? Kung ano ikaw kapalangga, halin pa sang pag-start sa inyong relationship, kag kung ano man ang iyang gin-promise sa imong nga family, gin-panindugan niya gid. And up until now, you are together. And you said, no, may plano man ka mga magpakasal, pero though civil ang inyong in mind, but you are now pregnant. You know what? May ara bala sang mga hapos ang gid, no? Ang mga pamaagi, makadiretso kamo bala pakasal sa simbahan. May mga ara nga mga simbahan nga nagahatag sa mga mass weddings kag hindi mo na kinahanglan nga maggasto gid ja sang dako. Ang importante daya bala nga ma-bless kag makasal gid kamo. Matuman ninyo ang isa sa mga sakramento sang Ginoo, mabato ninyo kag ina ang sacrament of marriage. Kag kanami gid na, no, nga soon you will be family kay ti nagadala na ikaw mas nami gid kuntani, no, nga ma-bless kamo kag makapakasal gid kamo before nga magwa ang inyo nga baby. So ang himuon nyo is you ask around sa mga parishes, pamangkot kamo dira kung ano ang procedure. Kay may ara, no, may mga ang iban nga mga government groups, may mga ara man nga ginapatigayon nga mga amusini, no, nga mga buluhaton nga ginapang-invite ang mga wala pa nakasal nga pwede gid mga makapakasal sa simbahan. So I'd be praying that you would be also doing that. It's not so much about handa-handa or ano gid ka bongga or ano gid ang tipunon nga ano. Ang importante daya nga ti ma-bless gid kamo nga duha kag ma-surrender nyo gid ang inyo nga selves, and at the same time maagom ninyo ang sacrament of matrimony or marriage. So good luck gid sa inyo. Salamat gid. 51 minutes after 2 o'clock magapanambalik ang kahapon lamang program. Kaupod sa gihapon si Tita Regine. Ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o
kon maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot ibayaw ang kamot agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo gina. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Story kita sa malamutan lang for today. This is from Inbi sa iyang episode, Happiness. Dearest Tita Regine. Pleasant afternoon to everyone out there, all staff and members of Bombo Radio Philippines, especially sa imo tita, tanan nga mga KLP lovers and added listeners. Tita Regine, naobserbahan mo man nga tama gid kagahod kung mag-aramigahay magkaritaay? Isa ka bes, pagpang grocery ko, ginkuhit ako ni amiga Sandra, nga bago lang nag-abot halin sa bakasyon sa iya bata nga nagaobra sa Manila. Kanami isang iya mga balita, masinadyahon siya nga nakita ang iya duha ka apo kagang iya umagad nga foreigner. Isa siya kabulan didto kag iya naobserbahan kung daw ano ka mapinalanggaon sang iya umagad sa iya asawa kag sa duha ka bata. May kaya ang foreigner. Sige sila outing, bilog nga pamilya kag dalaman siya. Maglagaw sa mall, pamakal sa kung ano-ano lang ang nagustuhan sa kabataan kag sang iya asawa. Hasta siya ginapilan man kabakal sang RTW nga bayo kag pair of shoes. Kaon sila sa mga kundiin-diin, nagapanghalo-halo, kung kaisa maligo sa beach, mag-pack lunch, magkaon sa seafood sa coastal road, magpahangin-hangin sa park, magsini kag iba pa. Masadya sila sa sulod sing isa ka bulan niya nga bakasyon. Pero sa luyos ang idako nga kalipay, may diagid nga nagpatunga nga problema. Didto kag naglumaw-lumaw ang mata or ang luha sa iya mga mata. Hambal na, ang foreigner nga umagad niya may 3 ka asawa. Isa sa ila lugar, 2 ang bata nila. Ikaduha sa Europa, 3 ang bata nila. Kag ikatatlo nagali nga asawa ang bata niya, kag 2 man ang bata nila. Kada isa ka asawa kag kabataan ginasustentuhan kada bulan. Daw inti gid makadawat si amiga Sandra sa sitwasyon sang anak niya nga nahimo nga kirida. Ang pagdahom kag ang ginpaabot ni amiga Sandra nga mapakasal sila pero ay kasal nga natigayon sa amo dia nga sitwasyon. Hambal ko, hindi ikaw magsigi ka kasubo, ipangamuyo, idangup dia nga problema kay Lord, kasyaron ka dia ang maaram, para masanagan ikaw, kag maglinong ang imo huna-huna, kag maghaganhagad ang imo baratyagon. Amo to nga akong ginpahanumdum ka na, kay basi matamaan ka stress, kag magdugang ang sakit niya nga ginadaradara. Idugang ko dulang Tita Regine, ang nakita ko nga sitwasyon sang isa ka bata nga lalaki. Si Paulo,
10 anyos pa lang ang edad, kag ilo na sa mga ginikanan, sa madisgrasya ang sakayan nila sa pangisda. Ginupod nila ang manghod ni Pistang nga soltero sa pagpangisda. Bale, 3 sila sa sakayan. Si Mel ang nagaladlad sang net nga ginakapta ni Pistang. Kag si Sidro nga bana ni Pistang ang nagabugsay. Nawili sanda, kag waay damha, ang baroto ginaanod sa tunga, kag kalit lang, naguran, kag naghangin. Naghingagaw si Sidro bugsay pahigad, pay kadaragko na sang balod, nga ginabira sila balik sa tunga. Ay abaw, ginhampas sanda, kamakusog nga balod, naghurog pa asanda, kag nalunod ang sakayan. Maayo si Mel nga nagapakapa, naglangoy nga malabot na ang gindagsa nga kahoy, kag nakakapyot. Amuto ang ana ginsakyan pahigad, sang nagkanay-kanay ron ang hangin. Alas 11 sa kagabihon, sanda na disgrasya, kag si Mel, nagkamang, kag magpahunay-hunay sa hunasan, alas 2 na sa kaagahon. Swerte si Mel nakasurvive, pero si Pistang kasi Sidro, why gid it binati-bati, nga gindagsa sila. Ginsapupo man gani ni Mel si Paulo, pero ang bata, ginapintasan, kag ginamaltrato niya. 2 ka tuig ang pag-antos ni Paulo, hasta nakagraduate siya sa elementary. Naglayas ang bata, kay hindi ka agwanta. Nagputos 3 ka kamiseta, kag 3 ka shorts, kag nagpanaw it marayo sa kagabihon. Nadlok mandaan siya, pero may nabatian tana nga tingog ni nanay na sa tuon na nga durunggan, kag tingog ni tatay na sa wala na nga durunggan. Nagahambal nga panaw ron, kay mahamuok ron ang tulog ni Mel. Hindi ikaw magkahadlok, kay diya kami ni tatay mo, magaupod sa imo. Pangamuyo ikaw sa aton mahal nga Diyos. Abi ni Paulo, nagadamgo lang siya, kay do nagapanaw lang tana, nga daw hangin. Hasta nakapaamulya sa may punong. Ginpakaon siya, kay nagutom, kag ginpamangkot, kung kaya niya mag-alaga, kag magpakaon sang mga ido. Nag-okay si Paulo, kag pagkaaga, gindara siya, sang tag-iya sang punong, sa ilabalay, sa syudad. Pasensya gidira ha, in B, wala ta naman natapos ang imong sulat. Pero syempre, of course, promise, by tomorrow, tapos ang tagid ini. Kag mga kabombo, bantay gid ka mo ha, anong nangin endings ini, anong nangin kapalaran ni Paulo. Sa inyo nga mga istorya dira, paki-email nyo sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magusunod na ang mga dramas after sang kahapon lamang program, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Sa aton liwat, nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Mga kabombo, 94 days before Christmas. Napagawa na ang mga Christmas lights, ang mga Christmas decors. Amat-amat na. I'll see you again tomorrow. Madami yung salamat sa inyong oras na gin-share sa akon for today. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, kid. Good afternoon and God bless.